Ang hirap mag-ipon ng pera para makapag-invest sa ginto. Nagmura sa tindahan sa tabi ng kalsada, bumili ng maliit na gintong butil. Sa huli, naloko ako. Isa lang pala itong butil ng mais. Sino pa ang mas malas sa akin? Binabati kita, matagumpay na nakatali ang host. Sistema ng pag-upgrade ng lahat ng bagay. Ang host ay maaaring mag-upgrade ng sariling mga bagay araw-araw. Kapag matagumpay na na-upgrade, makakakuha ng dagdag na mas mataas ang halaga kaysa sa orihinal na bagay. Sistema. Isang sistema na maaaring mag-upgrade ng mga bagay. Ang sistemang ito, talaga bang ganito kahusay? Subukan mo para malaman. Sistema, ay upgrade ang mga soybeans na ito sa ginto. Binabati kita, matagumpay na na-upgrade ang host ngayon. Pagkatapos ng upgrade, nakakuha ng isang block ng ginto. Grabe, ito ba ay pag-upgrade ng beans sa ginto? Talagang kaya. Nag-upgrade sa ganito kalaking block ng ginto. Halos 3 kilo ito, di ba? Talagang yayaman na tayo ngayon. Gusto kong tingnan kung tunay ba itong block ng ginto. Hello, magpapasanla ako ng isang bagay. Ginoo, ano po ang ipapasanla ninyo? Isang block ng ginto. Sir, ibibigay ko sa inyo. Ang tinatayang presyo ng pagbawi ng gintong ito ay 1.5 milyon. Ano sa tingin nyo? 1.5 milyon ha? Sir, kung maaari nating idagdag ang contact information, ibibigay ko sa inyo ng 2 milyon. Talagang makatarungan ng presyo nito. Gusto ko lang makipagkaibigan sa iyo, Ginoo. 2 milyon. Ganito kamura. Tanging handle lang ang tatanggi. Siyempre, ako si Guyuan. Ako si Shu Mengchen. Tawagin mo na lang akong Xiao Chen. Ang 2 milyon na ito, kay naipadala ko na sa iyo. Kung may problema ka man sa hinaharap, maaari mo akong tawagan anumang oras. Sige. Ano nga ba ang pagkatao ni Ginoong Go? Bakit basta-basta na lang siya naglalabas ng gold bar? Ngayon may pera na sa kamay, dapat bumisita ka na sa bahay. Tingnan mo na rin kung ano na ang nangyari sa lumang bahay natin. Ano kaya ang itsura nito ngayon? Nanay, tatay, nandito na ako. Umuwi ka na lang. Bakit ka pa gumastos? Anak, umuwi ka na pala, hindi mo man lang sinabi. Ako at ang tatay mo, ipagluluto kita ng paborito mong pagkain. Ma, hindi mo na kailangang mag-abala, kahit ano ang lutuin mo. Kakainin ko. Sige, sige, pumasok ka na at magpahinga. Oo. Tatay, pumunta ka na sa palengke at bumili ng gulay. Sige, sige, sige. Ay, sabi mo, maayos naman. Bakit bigla na lang umuwi ang anak natin mula sa lungsod? Baka may nangyari. Mamaya sa hapunan, tatanungin ko siya. Oo, bibili muna ako ng mga gulay. Sige. Halika, halika anak, kumain ka pa, kumain ka pa. Tingnan mo, ang tagal mong nawala, pamayat ka. Xiao Yuan, gaano katagal ka maglalagi dito sa bahay ngayon? Kamusta ang trabaho mo sa kumpanya? Tatay, nanay, sa totoo lang, nag-resign na ako. Ngayon, kumikita ng kaunting pera sa pamumuhunan. Ang magandang trabaho na ito, bakit bigla mo na lang iniwan? May nagawa ka bang mali sa kumpanya? Oo nga, Xiao Yuan. Magkano ba ang kikitain sa pamumuhunan? Malay mo, baka mauwi lang sa wala ang lahat ng ito. Mas maigi pa rin ang magtrabaho at kumita ng maayos. Tay, kumita na ako ng 2 milyon nitong mga nakaraang araw. Itong card na ito, may laman na 500,000. Pang-allowance nyo po ito. Huwag kayong mag-alala, ito ang pera, na malinis na kinita ng anak. Simula ngayon, gaganda na ang buhay natin. Magkano? 2 milyon. Gaano katagal ka nagtrabaho para kumita ng ganito kalaki? Tatay, nanay, pagkatapos ng ilang panahon, isasama ko kayo sa lungsod para tumira. Pagkatapos, kahit saan natin gustong magpunta, pupunta tayo. Kain na, kain na. Sobrang tiwala sa akin ni nanay. Maaga pa lang, ibinigay na niya sa akin ang birth certificate, at palihim na ipinasa ang bahay sa pangalan ko. Itay, inay, hinding-hindi ko kayo bibigwin. Sistema, gusto kong i-upgrade ang bahay na ito. Ito pala ay bahay sa Longwan Garden. Ayon sa sabi-sabi, ito ang pinakamisteryosong lugar sa Yando. Ang buong subdivision ay may 10 pamilya lamang. Bawat pamilya, lahat sila ay mga sikat na tao sa Yando. Ang hawak kong ito, ay ang pinakamagandang unit sa Longwan, Unit 001. Ang galing talaga ng sistemang ito. Tay, di ba kahapon lang kita binigyan ng pera? Bakit nandito ka na naman? At gumagawa ng mabibigat na trabaho? Nako, ako at ang nanay mo, wala kaming panahon para magpahinga. Tingnan mo itong lupa, kung hindi natin taniman, sayang naman. Ay, tatay, parang may kung anong bagay sa ilalim nito.
Totoo nga, hindi ko akalain na totoo nga. Nang pumanaw ang lolo mo, sinabi niyang may iniwang kayamanan sa pamilya. Noon ay may demensya na siya. Akala namin ay nagbibiruan lang siya. Hindi namin sineryoso. Hindi ko akalain na mahahanap mo ito, bata. Hindi ko akalain, lolo. Talagang may iniwang kayamanan para sa atin. Tay, huwag ka nang umikot. Kung iikot ka pa, mahihilo na ako. Ay nako, Xiao Yuan, isang kahon ng kayamanan ito. Paano ako hindi magiging excited? Tay, tumatanggap ng kahit ano ang pawn shop. Baka makahanap tayo ng kayamanan. Bukas, pumunta tayo sa pawn shop. Hindi ko akalain na ang lolo ko ay hindi marunong magbasa, pero nakapag-iwan siya ng maraming kayamanan. Mukhang mahalaga ito, di ba? At ang dami pang lumang barya, dapat ito ay may halaga rin. Hindi tama, bakit may mga salita sa ibabaw ng bronze na ito? Mataas na antas ng replika, huwag ibenta. Peke pala itong bagay na ito. Talagang naloko si lolo dahil sa kakulangan ng kaalaman. Itong sirang bagay na ito, hindi na kailangan dalhin ito sa pawn shop, dapat diretsong dalhin sa junk shop. Mukhang peke rin itong mga barya, naubos na ang mga upgrade para sa araw na ito. Nako, kailangan maghintay hanggang bukas. Sa wakas, pwede nang mag-upgrade. Hindi ko alam pagkatapos ng system upgrade. Ano kaya ang magiging itsura ng mga peking ito? Talagang inaabangan ko ito. Ay upgrade ang anti-gang ito ng sistema. Binabati kita, matagumpay na na-upgrade ang host ngayon. Pagkatapos ng upgrade, nakakuha ng isang pambansang kayamanan. Ito pala ay isang pambansang kayamanan. Magkano kaya ang halaga nito? Yayaman na ang pamilya natin. Xiao Yuan, naayos mo na ba ang mga gamit mo? Nabanggit ko na sa nanay mo. Ngayon tayong dalawa ang magpapapawis ng mga anti-gang gamit. Bilisan mo na at mag-ayos ka. Kuya Go, bakit nandito ka? Nagkita na naman tayo. Ngayon nandito ako para isang laang ilang bagay. Hindi ko alam kung pwede ba. Pwede, maupo muna kayo. Ito ba ang tiyuhin? Magpahinga muna kayo. Ipagtitimpla ko kayo ng tsaa. Ineng, huwag kang mahiya. Tingnan mo lang ang mga bagay na ito para sa amin. Ito ay isang barya mula sa dinastiyang Qing na pangtago sa kayamanan. Walang duda, hindi ko akalain. Ang mga lumang barya na iniwan ni Lolo ay tunay. Noong panahon na iyon, ang mga barya ng bayan ay inilabas lamang sa loob ng maikling panahon. At pagkatapos ay ipinag-utos na sirain. Bawat isa ay napakahalaga. Sinasabi mo ba na ang mga baryang ito ay mahalaga? Tama iyon, tito. Ang tatlong ito, kahit sa konserbatibong tansya, ay maibebenta ng 10 milyon. Ano? Itong 3 pirasong tanso, ay maibebenta ng 10 milyon. Kuya Go, balak mo bang isang lalahat ng tansong ito? Oo, dinala ko ang mga ito ngayon. Gusto ko lang ipakita sa iyo, kung magkano ang halaga ng mga ito. May kabuuang 76 na pirasong barya. Ang lahat ng sinaunang barya, ay nagkakahalaga ng 23 milyon. Ang presyo na ito ang pinakamataas sa merkado. Ha ha ha. Uncle, huwag kang mag-alala, ang card na ito ay naglalaman ng 23 milyon. Ang pawn shop ng pamilya Shu ay nagnenegosyo ng ilang dekada, umaasa sa reputasyon. Talagang ang mga sinaunang barya ay nagkakahalaga ng ganitong halaga. Naniniwala ako kay Xiao Chen. Talagang abala ka sa pagkakataong ito, Kuya Go. Ito ang dapat naming gawin. Ang aming pawn shop ay bukas para sa negosyo. Sana kung may iba pang magandang bagay si Kuya Go. Bumalik lang siya sa aming pawn shop. Iyan ay mahigit 20 milyon. Maraming tao ang hindi makakakuha ng ganoong halaga sa buong buhay nila. Bakit hindi man lang natutuwa si Kuya Go? Talagang hindi simpleng tao si Kuya Go. Sakto, ngayong pagkakataon na ito, may dala pa akong isa pang anti-gang bagay. Gusto kong humingi ng tulong mo para suriin ito. Kuya Go, huwag kang mag-alala. Bata pa lang ako, kasama ko na si Lolo sa pagsusuri ng mga alahas. Kahit ano pang kayamanan iyan, alam ko agad. Ito, paano posible ito? Paano napunta rito ang Dragon Phoenix Cauldron? Kuya Go, ang kayamanang ito, hindi ko talaga masiguro. Xiao Chen, ano ang sinabi mo kanina? Dragon Phoenix Cauldron. Ano ang pinagmulan ng Dragon Phoenix Cauldron na ito? Ayon sa alamat, ito ay si Haring Wu ng Zhou, na nag-utos sa lahat ng magagaling na panday sa buong bansa upang likhain ito. Noong araw, ito ay ginamit bilang isang mahalagang bagay ng bansa, upang panatilihin ang kasaganaan ng kaharian. Sa kasamaang palad, isang malaking sunog ang nangyari, at biglang nawala ang cauldron na ito.
Kung totoo itong nasa harapan natin, siguradong isa ito sa mga pambansang kayamanang artepakto. Iya, ano sa tingin mo, totoo ba ang Dragon Phoenix Ding na ito, Tito Gu? Napakakaunti ng tala tungkol sa Dragon Phoenix Ding. Ngayon, hindi ko pa rin masabi kung totoo ito o hindi. Kuya Go, pwede mo ba akong hintayin sandali? Kukunin ko si Lolo. Sigurado akong malalaman niya kung ito nga ba ang Dragon and Phoenix Cauldron. Xiao Yuan, sa tingin mo ba itong bakal na ito ay totoong pambansang kayamanan? Tai, huwag kang mag-alala. Ang Dragon and Phoenix Cauldron na ito ay walang duda. Ang yabang mo naman, bata. Ang pambansang kayamanan ay hindi basta-bastang kalawang na bakal. Pwede mong gawin. Xiao Chen, ang Dragon Phoenix Ding ay nabanggit lang sa mga sinaunang libro. Sa ilang salita lang. Hindi sigurado kung totoo o hindi. Pagbalik natin, parurusahan kita na kopyahin ang talaan ng kayamanan ng ilang beses. Matagal ko nang narinig na si Ginoong Shu ay isang tanyag na tao sa larangan ng pagsusuri ng mga kayamanan. Ngayon ko lang siya nakita. Sa tingin ko naman ay wala lang talagang laman ang reputasyon niya. Bata, paano ka ba magsalita? Pagsusuri ng kayamanan. Siyempre kailangan munang makita ang bagay para malaman. Hindi mo pa nga nakikita ang kayamanan. Sinasabi mo ng peke. Mali ba ang sinasabi ko? Ha ha ha, ang galing mo, bata. Ang pagsusuri ng mga kayamanan ay talagang dapat suriin ang yaman. Ngunit ang Dragon Phoenix Cauldron ay bihirang makita ng sinuman. Kung ito ay tunay, hindi ka na mag-aalala sa pagkain at inumin mo habang buhay. Bata, may patakaran ako sa pagsusuri ng yaman. Kung ito ay peke, babasagin ko ito agad, para hindi na makasama sa iba. Kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti. Xiao Yuan, ang lolo mo ay hindi marunong magbasa. Paano kung ang iniwang kayamanan ay peke? Bakit hindi na lang tayo umalis agad? Mas kilala talaga ni Papa si Lolo. Pero pagkatapos ng sistematikong pag-upgrade, ang kasalukuyang Dragon Phoenix Cauldron ay tunay na tunay. Tatay, huwag kang mag-alala, dahil napag-usapan na. Titingnan ko ito ngayon. Ano ba talaga ang pinagmulan nito? Kuya Go, ganito talaga magsalita ang lolo ko. Huwag mo sanang dibdibin. Huwag kang mag-alala, Xiao Chen. Sa tingin ko si Ginoong Shu ay isang taong may prinsipyo. Talaga. Totoo ang kasaysayan. Ang Dragon Phoenix Cauldron ay talagang umiiral. Talaga, ang Dragon Phoenix Cauldron ay talagang umiiral. Kaibigang Go, tama ang sinabi mo. Ang Dragon Phoenix Cauldron na ito ay isang walang dadang pambansang yaman. Kanina, mali ang sinabi ko. Hindi ko akalain na sa buong buhay ko, magkakaroon ako ng pagkakataong suriin ang ganitong uri ng koleksyon. Si Ginoong Shu ay sabik na sabik sa pagsusuri ng kayamanan. Paano kita masisisi? Dahil ang bagay na ito ay tunay na Dragon Phoenix Ding. Ipinapakita nito na ang mga nakasulat sa sinaunang aklat ay totoo. Ang kasaysayan noon ay talagang nangyari. Ang Dragon at Phoenix Ding. Magkano nga ba ang halaga nito? Ang Dragon at Phoenix Ding ay saksi sa kasaysayan. Ito ang ugat ng ating sibilisasyon. Ang ganitong pambansang kayamanan. Paano mo susukitin sa pera? Sinasabing ito'y walang katumbas na halaga. Mas magaan pa rin ito. Kung balak ni Ginoong Go na ibenta ito, maaari kong kontakin ang mga mayayaman sa Kyoto para mag-organisa ng isang espesyal na auction. Masasabi kong ang presyo nito ay tiyak na magtatala ng bagong record. Kung ganito ito kahalaga, hindi na kailangan pang mag-organisa ng auction. Dahil napakahalaga nito, hindi na kailangan ng auction. Plano ko, ay donate ito sa pambansang museo. Ang ganitong klaseng kayamanan, dapat makita ng mas maraming tao. At matandaan, Gu Xiaoyu, nagbibiro ka ba? Alam mo ba kung gaano ito kahalaga? Kung ipapabenta, napakalaking halaga niyan. Kuya Gu, seryoso ka ba? Naibibigay mo ito ng libre. Xiao Chen, hindi ba sinabi mo, ito ay kumakatawan sa isang bahagi ng kasaysayan? Dahil ito ay kasaysayan, hindi ito dapat gawing pera. Dapat itong maalala ng mas maraming tao. Ang bahaging ito ng nakaraan. Ano sa tingin mo, Itay? Mabuting bata, tama ang iniisip mo. Ang bagay na ito ay maaaring ipagpalit ng maraming pera. Pero ang pera ay maaaring kitain ng dahan-dahan. Ngunit ang mga artifact ay dapat manatili sa tamang lugar. Ang mahalagang bagay na ito, kung masira natin ito, hindi natin kayang akuin ang responsibilidad. Ginoong Shu, ang mga proseso ng donasyon. Kayo na po ang bahala, kaibigang Gu. Hindi ko akalain na maliit ang pananaw ko. Huwag kang mag-alala. Ang natitirang proseso ay sagot na ng pamilya Shu. Ito ang tanda ng aming pamilya Shu. Kaibigang Go, sa hinaharap, kung may mangyari man, lahat ng ari-arian sa ilalim ng aming pamilya Shu. Ang makita ang Jade ay parang nakita mo na rin ako. Lahat ng ari-arian sa ilalim ng aming pamilya Shu. Ang makita ang Jade ay parang nakita mo na rin ako. Maraming salamat sa kabutihan mo, Ginoong Shu. Tatanggapin ko ang Jade na ito.
Ama. Ngayon, idinunit ko ang anti-gang ito mula sa bahay. Hindi ka ba magagalit sa akin? Bakit ka magagalit si tatay sayo? Pwede namang ibenta ito para sa pera. Pero mas mahalaga ang konsensya kaysa sa pera. Bukod pa rito, ang pera ay kayang kitain ulit. Pero ang pambansang yaman ay dapat sa bansa. Tay, salamat po. Kahit hindi natin ibenta itong anti-gang ito, kaya ko pa rin siguraduhin na kayo ni nanay ay magkakaroon ng magandang buhay. Kuya Go, itong Dragon at Phoenix na kaldero ay pansamantalang itatago muna sa aming tindahan. Hintayin natin matapos ang proseso ng donasyon. Ipapasa sa museo. Ito ang kasunduan sa pangangalaga. Tingnan mo kung wala namang problema. Pirmahan mo na lang dito. Mang Ziyu, hindi na kita istorbohin. Ito ang aking address at contact details. Kung may kailangan, direktang makipag-ugnayan sa akin. Umalis na. Ngayon talagang itong batang ito, may itinuro sa akin. Itong si Gu Xiaoyu, ay isang kahanga-hangang tao. Room 1, Longwan Court. Anak, lagi kang ikinababahala ni tatay, na baka magkamali ka dahil sa pera. Ngayon, sa wakas, kampante na si tatay. Tay, kayo ni nanay, huwag na kayong mag-alala. Hindi na kayo maghahirap sa pera. Dapat niyong tamasahin ang inyong buhay. Ikaw talaga, ang gastador mo. Itatabi muna ni Papa ang perang ito para sa'yo. Mamaya, ililipat ko sa'yo ang 5 milyon. Pang-allowance mo na yan. Kung kailangan mo pa ng pera, sabihin mo lang kay Papa. Magpapadala ulit si Papa. Tay, huwag mo nang ibigay sa akin. Kayo ni nanay, di ba matagal nyo nang gustong magbiyahe? Kunin nyo ang perang ito. Bumili kayo ng gusto nyo sa daan. Huwag magtipid. Paano naman ang isang lalaki kung wala siyang pera? Ang natitirang pera, itatabi ni tatay para sa'yo. Ipunin mo para sa kasal mo. Huwag kang mag-alala. Kami ng mga magulang mo ang mag-iingat nito para sa'yo. Kapag kailangan mo na, walang bawas, lahat ay sa'yo. Sa sistema ng pag-upgrade ng lahat ng bagay, walang limitasyon sa pera. Mas mabuti pang hawakan ito ng mga magulang mo. Masaya at maginhawang buhay. Tay, ang pera na ito ay para sa inyo. Para sa inyong paglalakbay. Huwag nyo nang alalahanin ang mga bagay ko. Basta't mag-enjoy lang kayo sa buhay. Ay nako, Xiao Yuan, may pera na tayo ngayon. Ako at ang nanay mo. Habang malakas pa ang katawan, talagang dapat lumabas at maglibang. Uuwi na ako ngayon, para sabihin sa nanay mo ang magandang balita. Ay, dito ka lang maghintay, sa balita tungkol sa donasyon. Gu Yuan, ikaw ba talaga yan? Gu Yuan, wala kang puso. Hindi mo na ba kilala ang dati mong katabi sa high school? Ikaw si Zhang Xiaoyu. Buti naman at naaalala mo pa. Kamusta? Malaki ba ang pinagbago ko ngayon? Noong high school, si Zhang Xiaoyu laging palihim. Nilalagyan niya ng tinapay ang butas ng mesa ko. Sa taglamig, hinahati niya ang pampainit ng kamay sa akin. Noon, mahirap kami. Laging nakayuko, hindi ko siya kayang tingnan. Ngayon, iniisip ko, kung naging matapang lang ako noon, baka sakali. Malaki talaga ang pagbabago. Naalala ko noong high school, medyo mahiyain ka. Ngayon, halos hindi na kita makilala. Talagang nagbago ka. Ikaw naman, parang hindi nagbago. Oo nga pala, anong ginagawa mo ngayon? Sasabihin ko sa'yo, ate mo ngayon ay isang streamer. Maraming libong followers. Talagang hindi ko akalain. Ngayon ay isa ka ng streamer. Ako, nag-i-invest lang ako ng kaunti, para lang may makain. Oh, dapat ba kitang tawaging boss ko ngayon? Huwag mo akong biruin. Saan ka nga pala pupunta? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Ay nako, katatapos lang mag-anunsyo ng emergency meeting ang kumpanya. Malapit na akong malate, mag-usap tayo sa ibang araw. Boss Gu, makikipag-ugnayan ako sa iyo mamaya, Palem. Ginoong Gu, ito ang room number 1 na Nogram Longwan Court. May kabuuang sukat na 1,600 metro kwadrado. Isa ito sa pinakamahal na ari-arian sa Yando. Ako po ang inyong eksklusibong tagapamahala, si Limo. Kung may kailangan po kayo, tawagin niyo lang po ako. Sige, alam ko na. Sige, magpatuloy ka na sa trabaho mo. Tatawagin kita kung kailangan kita. Talagang maganda ang mga bagay na galing sa sistema, kung ikukumpara sa dati kong maliit na bahay. Para itong langit at lupa. Ganito ang buhay. Boss Go, libre ka ba mamayang gabi? Kain tayo ng sabay. Pag si Zhang ang nagyaya, kahit gaano ka busy, dapat may oras. Sige, usapan na yan.
Mamayang alas 7, restaurant ng Bulgari. Huwag mawawala. Sige, kita tayo mamaya. Uy, Xiaoyu, ang galing naman. Hindi ko akalain na makikita kita dito. Mukhang talagang nakatadhana tayo. Xiao Chou, anong ginagawa mo dito? May hinihintay ako. Kung wala ka ng kailangan, sige na. Xiaoyu, huwag ka nang mahiya. Nagkasama na rin naman tayo minsan. Tsaka, narinig ko nga pala. Hindi maganda ang lagay ng kumpanya nyo. Malapit na kayong magsara, di ba? Kung gusto mong lumipat ng trabaho, kilala ko ang mga boss ng ilang malalaking kumpanya. Matutulungan kitang I-recommend. Salamat sa magandang hangarin mo, Mr. Xiao. Hindi mo na kailangang mag-alala sa mga bagay ko. Xiaoyu, ginagawa ko ito para sa kabutihan mo. Bukod pa dyan, alam mo naman ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi mo ba alam? Mahal, sa wakas, nandito ka na. Ang tagal kong naghintay. Mahal, sa wakas, nandito ka na. Ang tagal kong naghintay. Pasensya na, mahal. Medyo naipit sa trapiko kanina. Pinaghintay kita ng matagal. Xiaoyu, hindi ko alam na. May boyfriend ka na pala. Bakit hindi mo ipakilala? Ito ang boyfriend ko, si Guyuan. Ah, siya si Xiao Chou. Ah, kapatid na Joker pala. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa iyo. Pasensya na. Medyo may punto ang pagsasalita ko. Hindi ka naman siguro naiinis, kapatid na Joker. Dahil nandito na ang hinihintay mo, Xiaoyu. Hindi na kita aabalahin, pero ang sinabi ko sa iyo kanina. Xiaoyu, dapat mo itong pag-isipan ng mabuti. Huwag mo akong mami misinterpret, sobrang istorbo na niya sa akin. Kaya ginawa kitang panangga, at saka, sino ba naman ang nagpalit ka ng ganito katagal? Ngayon, patas na tayo. Oo, kasalanan ko ito. Pinaghintay ko si Zhang, ang malaking tagapagbalita, ng matagal. Pero ano ang sinabi niya kanina? Sinabi niyang pag-isipan mo ito ng mabuti. May nangyari ba? May nangyari ba? Ay, hindi na ako magiging tagapagbalita. Nalulugi ang pondo ng aming kumpanya. Hindi na nga namin mabayaran ang sahod namin. Balak ng boss namin na ibenta ang kumpanya. Ibebenta na. Mukhang mawawalan na ako ng trabaho. Alam mo ba kung magkano ang benta? Bakit? Huwag mong sabihin. Balak mong kunin ang kumpanya. Basta tama ang presyo. Balak kong subukan. Hindi pwede. Ngayon ang presyo ng pagbili sa kumpanya namin. Talagang hindi mataas. 1,000,000 lang. Pero ngayon ang kumpanya ay parang gulo. Kapag kinuha mo ito, siguradong malulugi ka. Mayroon akong sistema ng pag-upgrade ng lahat ng bagay ngayon. Talagang makukuha ko ang kumpanyang ito. Huwag mong sabihing mabibigo ako. Baka nga biglang magtagumpay agad. Huwag kang mag-alala, Xiaoyu. Kung may plano ako, hindi ako gagawa ng talo. Huwag mong kalimutan. Ako ay isang profesional na mamumuhunan. Guyuan. Balak mo bang bilhin ang kumpanya namin? Dahil ba sa akin ito? Hindi naman kailangan gawin ito. Kahit lumipat ako sa ibang kumpanya, makakahanap pa rin ako ng trabaho. Kahit lumipat ako sa ibang kumpanya, makakahanap ka rin ng trabaho. Ano? Kapag nabili ko na ang kumpanya, hindi mo na kailangang maging host. Naaalala ko sinabi mo sa akin dati, gusto mong maging isang matagumpay na babae, magpatakbo ng isang kumpanya. Pagdating ng panahon, buong kumpanya, ikaw na ang mamahala, pero ang kumpanya ngayon ay malinaw na, isang malaking hukay. Paano ko magagawang? Tingnan kang tumalon dito, ang daming taon na ang lumipas. Hindi ko akalaing si Xiaoyu ay napakabait pa rin. Nako, Xiaoyu, huwag kang mag-alala, ngayon na malinaw na sayo. Bukas dadalhin kita sa opisina para makilala ang boss ko. Mr. Lee, dumating na si Ginoong Go. Kumusta, Ginoong Go? Ako ang boss ng Yuaxen Media. Tawagin mo na lang akong Lolo Lee. Tuloy po kayo. Aalis muna ako. Ginoong Lee, sigurado akong sinabi na ni Xiaoyu. Ang dahilan ng pagpunta ko ngayon, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pagkatapos pirmahan ng kontrata ngayon, ang napag-usapang bayad, walang kulang sa akin. Agad kong ipapadala sa iyong account. Talagang napakabait ni Mr. Go. Nandito ang lahat ng mga kontrata. Pero, kailangan ko pa ring banggitin kay Mr. Go. Ang kumpanya ko ay ibinebenta sa mababang halaga. May mga kondisyon ito. Pagkatapos mong kunin ang pamamahala, kailangan mong bayaran ang lahat ng sweldo ng mga empleyado. Hindi ito maliit na halaga. Hindi ito maliit na halaga. Huwag kang mag-alala tungkol dito, Ginoong Lee. Kapag ang Yuaxen Media ay nasa ilalim ng pangalan ko, ang unang bagay na gagawin ko, ito ay para punan ang sahod ng lahat. Mabuti, Mr. Go. Alam nyo na, kaya pirmahan na natin ang kontrata. Ang Yuaxen Media ay magiging sa inyo na.
Hindi ko na kayo aabalahin, Mr. Go. Matagal na tayong naghirap. Sa wakas, nakuha na natin ang kumpanyang ito. Sistema, Upgrade Yuxin Media Company. Binabati kita sa matagumpay na pag-upgrade ngayong araw. Matapos ang pag-upgrade, natanggap mo 100% ng shares ng RII Media Company at 50 bilyong pondo ng kumpanya na upgrade sa RII Media. Isa itong namungunang kumpanya na may market value na trilyon. Hindi kaya nananaginip lang ako. 50 bilyon agad ang pumasok. Hindi ito panaginip. Totoo pala ito. Ang galing ng sistemang ito. Totoo pala ito. Ang galing ng sistemang ito. Gu Yuan, kakapalit lang ng boss. Alam na ng mga empleyado. Ngayon, lahat sila ay nagrereklamo. Gusto nilang makuha ang kanilang sahod. Kung hindi natin ibibigay ngayon ang kanilang sahod, baka marami ang magre-resign. Xiaoyu, susunod, ang Yuxin Media ay ipapasa ko na sayo. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Ang sweldo ng mga empleyado, dahil nangako ako, gagawin ko ito. Maglilipat muna ako ng 1 bilyon para sa mga gastusin ng kumpanya. Kung hindi sapat, ipapadala ko pa sayo. Magkano ang sinasabi mo? 1 bilyon. 1 bilyon ay baka hindi sapat. Ganito na lang, ipapadala ko muna sayo 2 bilyon. Ang natitirang pondo, iwan natin bilang pondo ng kumpanya. 2 bilyon. Gu Yuan. Ikaw talaga ang boss. Hindi ko ba sinabi, nag-i-invest lang ako ng kaunti. Lahat ng ito ay kita mula sa mga investment. Oo, Gu Yuan, huwag kang mag-alala. Ngayon, sapat ang pondo ng kumpanya. Kumpiyansa ako. Sa loob ng ilang linggo, maiaahon ko ang kumpanya. Nasa iyo na ang susunod. Kampante ako na ikaw ang mamahala. Hindi ko akalain na binili ni Gu Yuan ang kumpanya at ibinigay sa akin ang buong pamamahala. 2 bilyon, basta na lang ibinigay. Hindi man lang kumurap, baka gusto niya ako. Paano kung magtapat siya ngayon? Tatanggapin ko ba? Paano kung magtapat siya ngayon? Tatanggapin ko ba? Ano bang iniisip ni Xiaoyu? Oo, tatanggapin ko. Pupunta ako para pakalmayan ang mga empleyado. Bakit biglang parang kakaiba? Ay nako, ayoko nang isipin. Sa totoo lang, wala pa akong disenteng sasakyan. Kailangan kong pumunta sa car shop para pumili. Maligayang pagdating sa Tianhai Car Shop. Hindi katakataka na ito ang pinakamalaking car dealership sa Yando. Maganda ang serbisyo nila. Sir, anong kotse po ang nais ninyong bilhin? Dito sa inyo, ano ang pinakamahal na kotse? Pakita mo sa akin. Sige po, sir. Sumunod po kayo sa akin. Sir, ito ang pinakamahal na kotse sa aming tindahan. Ang presyo ay 10 milyon. Isa lang ito sa buong Yando. Ito mismo, kukunin ko na ito ngayon. Hindi problema ang pera. Sige po, sandali lang. Aayusin na namin ito para sa inyo. Sir, ingat po kayo. Ang batang ito. Napakagalante. Ano kaya ang pinagmulan niya? Bakit hindi ko pa siya naririnig sa Yando? Ito na ang upgraded system ng RII Media. Mukhang napaka-impressive. Sa lugar na ito pa lang, hindi na kayang tapatan ng Yuxin Media. Kailangan kong maglibot ng maayos ngayon. Magandang araw po, sir. May appointment po ba kayo? Ang mga bisita ng aming kumpanya ay kailangang magparehistro. Wala akong appointment, pero ito ang aking business card. Kayo po ba si Ginoong Gu? Ang bagong itinalagang chairman ng kumpanya. Pakiusap, sandali lang po. Tatawagan ko lang si Manager Wang. Hello, manager. Pakibaba po kayo. Nasa baba na si Ginoong Gu. Oo. Sandali lang po. Pababa na si Manager Wang. Boss, sa wakas nandito na kayo. Matagal na namin kayong hinihintay dito. Boss, sa wakas nandito na kayo. Matagal na namin kayong hinihintay dito. Paki. Boss, sa kasalukuyan ng ating kumpanya, ang nangunguna sa mga kumpanya ng media sa bansa, at nakakontrata sa industriya ng aliwan, 30% ng mga artista, pati na ang pambansang diyosa na si Chen Xinren, ay nasa ating kumpanya. Manager Wang, mauna ka na at magtrabaho muna. Mag-isa lang akong naglalakad-lakad. Sige po, boss. Tawagin niyo lang po ako kung may kailangan kayo. Mas komportable pa rin mag-isa. Mas komportable nga. Hindi ba ito yung sikat na artista na si Meng Chi? Isang araw sa RII Media. Isang araw sa RII Media, sabi nila siya ang pambansang diyosa. Laging kasama ni Chen Xinren si Yiren. Kasama ni Chen Xinren.
Tinatawag silang dalawang bulaklak. Baka naman nagtatrabaho rin siya sa kumpanya ko. Hoy, lalaki sa ibaba, anong tinitingnan mo? Ako ang lalaki sa ibaba. Xiaoran. Ang tagal na nating hindi nagkita, miss na kita. Di ba nagkita tayo nung huling shooting natin? Iba naman yun, sabi nga sa libro. Isang araw na hindi nagkita parang 3 taon na. Ilang taon na tayong hindi nagkita. Parang ang dami na. Oo nga, ang tagal na. Sige. Sasamahan kita ng maayos ngayon. Sige. Umupo muna tayo. Tama nga pala, Xiaoran. Sa kumpanya ngayon, bakit parang lahat ay kinakabahan? Hindi ko rin alam, narinig ko lang. Na may isang malaking tao, na bibisita sa kumpanya ngayon. Hindi ko alam kung sino eksakto. Tama, nang dumating ka kanina, may nakita ka bang kahit sino? Wala akong nakitang malaking tao. May nakilala akong lalaking hindi kaaya-aya. Paano nagkaroon ng ganitong tao sa kumpanya? Sige, huwag na lang natin siyang pag-usapan. Xiaoran, kahapon nakita ko ang isang tindahan. Ang ganda ng mga damit doon. Punta tayo at subukan natin. Sige, ngayon sasamahan kita maglibot. Oo, sige. Xiaoran, bilis tignan mo. Itong kotse ba ito? Ay yung nakita natin, sa car show nung nakaraan. Oo, ito ngayon. Sinasabi nila na itong buong Yando. Isa lang talaga ito. Hindi ko akalain. Naunahan tayo agad. Buong Yando. Ang may ganitong kotse, mabibilang mo lang sa daliri. Pero Xiaoran, sa yaman ng pamilya Niu Chen, gusto ko itong bilhin. Siguro hindi naman mahirap, di ba? Ito ay nagkakahalaga ng milyon. Isang top luxury car. Kahit na gusto ko talaga, malamang hindi papayag ang pamilya. Xiaoran, kuhanan mo ako ng ilang litrato. Bihira akong makakita ng ganito. Kailangan nating maglabas ng malaking pelikula ngayon. Iikot ka ng kaunti. Ayusin mo ang buhok mo. Hoy, hindi ka ba nakakita ng magandang babae na nagpipicture? Anong tinitingnan mo? Ikaw, huwag ka munang lumapit. Pwede naman nating pag-usapan ito ng maayos. Gusto ko lang sanang sabihin, hinaharangan niyo ang kotse ko. Xiaoran, ang lalaking ito ay naglakas loob na balewalain tayo. Alam ba niya kung ano ang ibig sabihin ng paggalang sa mga babae? Kahit papaano, kami ay mga pambansang diyosa. Xiaoqi, totoo ngang mali ang ginawa namin kanina. Hindi ba't mayaman lang siya? Sa susunod na pagkikita, kailangan nating ipakita sa kanya. Oy, Xiaoqi, ano sa tingin mo? Siya kaya yung malaking tao na darating ngayon? Ibig mong sabihin, siya ang dumating sa kumpanya ngayong araw na iyon. Hindi naman siguro ako ganito kamalas. Hula ko lang naman. Pero ang makabili ng ganitong kotse, tiyak na hindi pangkaraniwan ang pagkatao. Nakikita ko siyang napakabata, baka isa lang siyang biglang yaman. Ngayon pinahiya niya ako ng ganito. Sa susunod mas mabuti na huwag ko na siyang makasalubong. Kailan pa nagkaroon ng ganitong malaking tao sa Yando? Ang pinagmulan niya, mukhang mas misteryoso pa kaysa sa inaakala ko. Tayo na. Oo. Kuya Gu. Oy, Xiao Chen. Anong ginagawa mo rito, Kuya Gu? Noong huling beses na umalis ako, nagmamadali ako. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Sa totoo lang, nakatira rin ang pamilya ko sa Longwan Court. Pero sa Building 3 kami nakatira. Ang galing naman. Kung may oras ka, dalaw ka lagi. Oo nga pala. Ngayon, may kailangan ka ba sa akin, Kuya Gu? Ito yung huling beses na pinirmahan mong donation document. Nandito ako para ibigay sa'yo ang mga dokumento. Sa susunod, kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin ng maaga. Pasensya ka na at pinaghintay kita ng matagal. Sa totoo lang, hindi naman ako naghintay ng matagal. Gusto ko lang talaga na sorpresahin ka. Tama, may isang bagay na gusto kong hingin kay Kuya Gu. Hindi ko alam kung papayag ka. Ano yun? Sabihin mo nga. Ang auction sa Yando, bukas ng gabi, gaganapin sa bahay ng pamilya Shu. Makakapunta ka ba? Auction. Ang auction sa Yando ay may halos 100 taong kasaysayan. Bawat 10 taon ay, ang lahat ng mga pamilya sa Yando ay nagdaraos. Ngayong taon, sakto na ang pamilya Shu namin, ang tagapag-organisa. Kung pupunta ako sa auction na ito, tama ba iyon, Kuya Gu? Baka hindi mo alam, ang halaga ng Dragon Bay Court no. Kung hindi ka pupunta, baka ang buong Yando, walang maglakas loob na pumunta. Isipin mo ang pinagmulan ng bahay na ito.
Talagang napakalawak ng mundo, pero ang sistema pa rin ang pinakamalaki. Sige, pumapayag ako. Pupunta tayo bukas. Talaga, ang galing. Kuya Go, ito ang imbitasyon. Hawakan mo ng mabuti. Bukas ng alas 7 ng gabi. Hihintayin kita sa bulwagan. Huwag kang mawawala. Sige, pupunta ako bukas. Oh, tama, Kuya Go. Sa auction bukas. Maraming mga koleksyon. Siguradong, makakahanap ka ng gusto mo. Oh, sikreto lang ito. Sa oras na iyon, may isang espesyal na koleksyon na lalabas. Espesyal na koleksyon. Oo. Malalaman mo rin sa oras na iyon. Wow! Xiaoran, narinig ko na ang bahay ninyo, ang pinakasikat sa buong Yando, ang mga nakatira sa Longwan Court, ay kailangang may pinakamataas na kakayahan at katayuan. HMM, ang mga bahay sa Longwan Court ay 10 lamang lahat-lahat, mas mababa ang numero, mas mataas ang katayuan. Sa katayuan ng pamilya Chen, ay nakabili lamang ng ika-4 na bahay. Ano? Ang negosyo ng pamilya Chen ay kumakalat sa buong Yando. Pero dito ay hindi man lang nakapasok sa top 3. Kung ganun, ang katayuan ng unang bahay ay napakataas. Tama. Sinasabing ang dating may-ari ng unang bahay, hindi pa rin ito natatapos. Pero kamakailan, binili ito ng isang misteryosong tao. Ngayon lahat ay sobrang curious sa pagkakakilanlan ng taong ito. Talagang interesado sila. Sa tingin mo ba bukas sa auction, pupunta ang importanteng taong ito? Sa tingin mo ba sa auction bukas, darating ang importanteng tao na ito? Ang auction sa Yando ay may higit 100 taong kasaysayan. Sa totoo lang, dapat darating siya. Oh, Xiaoran, samahan mo akong tingnan ito. Sa unang bahay, gusto ko lang makita kung ano ang pagkakaiba ng unang bahay sa ibang mga bahay. Kung makikita ko pa ang itsura ng dakilang tao na ito, mas sulit ito. Xiaoran. Sige. Pero kailangan nating manatiling malayo kung mabangga natin siya. Siguradong mapaparusahan tayo pag-uwi. Oh Xiaoran. Alam ko na, ikaw ang pinakamahusay. Titingnan ko lang mula sa malayo. Hindi kita guguluhin. Promise. Tara na. Bakit wala akong makita? Yung may-ari ng bahay numero 1. Ano kaya itsura niya? Xiaoqi, balik na muna tayo. Kapag nahuli tayo ng mga gwardya, yari tayo. Xiaoran. Kahit papaano, ikaw ang amo dito. Basta't hindi tayo magulo. Hindi tayo papaalisin ng mga gwardya. Sige, kaya natin itong panoorin sandali lang. Baka kasi may makakita. Hindi maganda. Oo, sige. Oy, Xiaoran, ano sa tingin mo ang itsura ng boss na ito? Talaga nga bang ano ang itsura niya? Baka matangkad at gwapo siya. Parang sa mga nobela, isang makapangyarihang CEO. Mga batang propesyonal sa Yando. Sino sa atin ang hindi nakakakilala? Sino ang kayang bumili ng bahay dito? Pero narinig ko mula sa mga matatanda sa pamilya, may isang matandang manggagamot na galing sa Kyoto para magretiro. Kung sino ang pinakaposible, siya na ang matandang manggagamot na iyon. Ano? Para magretiro. Ibig sabihin, matanda na siya. Sige, ang oras na ginugol natin ay sapat na. Umuwi na muna tayo, ngayong gabi. Pinaghanda kita ni tita ng paborito mong pagkain. Ay, kayo na naman dalawa. Sa ganitong oras ng gabi, sa harap ng bahay ng iba, nagmumukhang kainahinala, hindi kaya, mga magnanakaw kayo. Hindi, ikaw ang magnanakaw. Nandito kami para hanapin ang kaibigan namin. Oo, nandito kami para hanapin ang kaibigan namin. Kilala niyo ba? Ang may-ari ng bahay sa likod. Siyempre, kami. Ay matagal nang magkakilala, Xiaoqi. Hindi ba masama ito? Ay nako, Xiaoran, yung tao na iyon noong nakaraan. Pinahiya tayo ng gusto, ngayon lang ulit tayo nagkita. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Hoy, ang hawak mo sa kamay, hindi ba yan ang regalo para sa iba? Ay, tama, oo nga, hindi ko kilala ang may-ari ng bahay. Ano ang itsura niya? Paano kung magkamali tayo ng tao? Hindi maganda iyon. Pwede ka bang tumulong sa akin na ilarawan ang itsura niya? Siyempre, pwede. Talaga bang kilala mo ang may-ari ng room 1? Siyempre hindi. Gusto ko lang siyang biruin ng kaunti. Panoorin mo ako, ha? Ay. Nako, ito. Isipin mo na lang na ito ang kabayaran mo sa akin. Tama, ano nga pala ang pangalan mo? Ako si Guyuan, Gu ng pag-aalaga, Yuan ng malayo, oh. Guyuan,
Tama ba? Ngayon, ang sasabihin ko, dapat makinig ka ng mabuti. Makinig ka ng mabuti. Ang may-ari ng bahay na ito, hindi siya lalaki, kundi babae. At ang pangalan niya, hindi kakaiba. Tapos, 2 mata, 1 ilong. Hanggang dito lang ang masasabi ko sa'yo. Mauna na kami. Medyo mapagtanim ng galit. Gusto ko talagang malaman bukas, kung ano ang magiging reaksyon nyo. Xiaoran, nakita mo ba kanina, ang itsura ni Guyuan? Talagang natatawa ako. Xiaoqi, sabi mo, ganito mo siya pinagtitripan ngayon. Paano kung sa huli, magalit siya sa'yo? Ay nako, huwag kang mag-alala. Xiaoran, sa tingin ko siya, sa pinakamataas, maituturing lang, na isang biglang yaman. At hindi ba sinabi niya, na nandito siya para makipagkaibigan? Huwag kang mag-alala, si Yan ay kilalang matalino. Kilala namin siya, walang mangyayaring masama. Noong huli, pinahiya niya tayo ng ganito. Ngayon, patas na kami. Ikaw talaga, ang tanda mo na, ang hilig mo pa rin maglaro. Ay, Xiaoran, bukas na ang auction sa Yando. Ano sa tingin mo, sa oras ng auction, mayroon kayang mga nakakatuwa? Xiaoqi, bukas, sa auction, puro mga bigatin mula sa Yando. Huwag ka nang maging matigas ang ulo. Alam ko na. Wala ka bang tiwala sa ginagawa ko? Miss, nahugasan na ang mga prutas na dinala ninyo. Ilagay mo na lang dyan. Xiaoran, kain na. Ang tamis ng mga prutas na ito. Kumakain ka pa rin. Kailangan kong maghanda ng mga damit para sa auction bukas. Narinig kong may isang mahalagang bagay doon. Hindi ko alam kung makukuha ko. Hindi ba ito si Chen Xinren? At si Meng Qi? Wow, ang ganda pala nila. Mas maganda pa kaysa sa TV. Talagang parang diwata ang dalawang ito. Xiaoqi, ngayon, isa ka nang taong kilala ng publiko. Lahat dito ay mga sikat sa Yando. Mag-ingat ka, sarili mong kilos at asal. Oo, Xiaoran, alam ko na, pero ang boring naman ito. Kung alam ko lang, mas mabuti pang, nasa bahay na lang ako. 2 magagandang babae, magpakilala kayo. Ako si Gao, si Dr. Gao ay ang aking lolo. Hindi ko alam kung maaari na makipag-inuman sa inyo. Oh, ito ba, ang apo ni Dr. Gao? Ang pamilya Gao ay talaga namang nagkaroon ng mga doktor ng hari, kahit na si Dr. Ge. Nagpapahinga sa Yando. Araw-araw maraming tao ang pumupunta sa kanya para magpakonsulta. Walang tigil. Narinig ko na si Ge Hao ay adik sa pagsusugal. Sa pagsusugal ng Jade at sa mga laro, natutunan niya ito ng mag-isa. Kay Dr. Ge, araw-araw akong binubugbog pero hindi pa rin ako nagbabago. Matagal ko nang hinahangaan ang kakayahan ni Dr. Ge, matagal ko nang hinahangaan. Balang araw ay bibisitahin ko siya. Ganitong oras na, bakit hindi pa inaanunsyo ng pamilya Shu ang simula ng auction? Ang ugali ni Lolo Shu, alam ko iyan. Baka may mahalagang bagay na nakapag-abala sa kanya. Anong mahalagang bagay? Sa tingin ko, ang pamilya Shu ay hindi interesado sa auction. Sana hindi na lang ako pumunta. Mas mabuti pang maglaro ng sugal. Ako, kada rating lang ng bagong mga materyales. Kaya pala, palaging naririnig, ang may-ari ng Dragon Bay Court no. Isa, ay misteryoso, kung ang taong ito ay hindi dumating. Sa auction na ito, baka hindi ito matuloy. Ang may-ari ng unang bahay, hindi ba si Ginoong Ge? Nagbibiro ka, miss, sa lakas ng pamilya Ge. Ang pamilya Ge ay malayo sa posisyon ng unang bahay. Malayo pa tayo. Sapat lang ito para mabili ang pangalawang bahay. Ay, Xiaoran, mukhang ngayong araw, sa wakas ay makikita natin, ang may-ari ng unang bahay. Dumating na si Ginoong Gu. Gu Yuan, siya pala ang may-ari ng unang bahay. Xiaoqi, mukhang napahamak ka na ngayon. Kailangan mo talagang humingi ng tawad mamaya. Miss Chen. Miss Meng. Sa wakas nagkita rin tayo. Ako ay isang tapat na tagahanga ninyong dalawa. Hindi ko akalain na makikita ko kayo dito. Kayong dalawa ay talagang mas maganda pa kaysa sa telebisyon. Maraming salamat sa papuri mo, Miss Shu. Matagal ko nang narinig na si Miss Shu ay may kagandahang nakakahalina. Ngayong araw na ito, tama nga. Oh, tama. Ito si Gu Yuan. Siya ang may-ari ng unang bahay.
At siya rin ang espesyal kong inanyayahan. Kuya Gu. Ito ang dalawa, walang problema. Noong nakaraan, nakita na tayo ng ilang beses. At talagang natatandaan ko pa. Tama ba, Miss Meng? Ginoong Gu, alam ko na nagkamali ako. Hindi ko dapat niloko ka noong nakaraan. Humihingi ako ng tawad sa iyo, Kuya Gu. Kilala niyo ba ang isa't isa noon? Oo, kilala. At noon si Binibining Meng. Binalaan pa niya ako tungkol sa mukha ko. 2 mata, 1 ilong. Sobrang tumpak ng hula niya. Ginoong Gu, noong una, hindi alam ni Xiaoqi ang iyong pagkakakilanlan. Kaya siya naging bastos sa iyo. Humihingi kami ng paumanhin para sa kanya. Siya naman ang unang nagpakahiya sa akin. Ano ang sinabi mo? Wala. Ang sabi ko, ibabalik ko ang prutas sa iyo. Pwede ba? Hindi na kailangan. Hindi naman ako ganoon kapiken. Hindi ko akalain na ang may-ari ng numero 1 bahay ay ganito kabata. Talagang ang mga bayani ay lumilitaw sa kabataan. Kamakailan lang narinig ko na ang Rii Media ay binili ng isang misteryosong boss na ang apelyido ay Gu. Hindi kaya ang ginoong ito, si Boss Gu iyon. Ano? Ang Rii ay isang kumpanya na may halagang bilyon na binili ni Mr. Gu. Napakalakas ni Mr. Gu. Kaya pala siya naging nasaan ang may-ari ng unang bahay. Ikaw ang boss ng Rii Media. Magpakilala ulit. Ako si Gu Yuan. Ako rin ang inyong boss. Boss, alam ko na nagkamali ako. Hindi mo naman siguro babawasan ang sahod namin, di ba? Depende sa performance mo. Xiaoran. Patay na ako. Sino ang mag-aakala na si Gu Yuan ay ang ating boss? Walang problema, Xiaoqi. Kakakit ako lang kay Ginoong Gu. Mukhang hindi naman siya nagalit. Saka, magkapit-bahay lang naman tayo. Pagdating ng panahon, sasamahan kita para mag-sorry sa kanya. Siguro okay na iyon. Malapit nang magsimula ang auction. Maghanda na tayo. Mga panauhin, ang auction natin ay magsisimula mamaya. Sa susunod, ipapakilala namin. Unang item. Kuya Gu, interesado ka ba sa mga batong ito? Nagtataka lang ako, bakit ang mga batong ito ay nasa loob ng display case? Hindi ito mga ordinaryong bato, mga batong sugal ito. Ang mga batong ito, may pagkakaiba ba? Alam ko na si Ginoong Gu ay magaling sa negosyo, pero sa pagsusugal, ako ang mas bihasa. Ang mga batong ito, anong kinalaman nito sa pagsusugal? Ganito pala, tulad ng mga batong ito. Ito ay binili ni Mr. Ge, mula sa isang bagong batch. Tulad nitong isa, ito ang pinakamaganda. Tama. Ang batch na ito, nakakuha sila ng 2 piraso ng Imperial Green, na ibenta agad ng 2 bilyon. Ang pinakamaganda sa mga iyon, ay inilagay sa auction house bilang koleksyon. Ang panimulang presyo lang ay 50 milyon. Sayang, hanggang ngayon wala pang nakakabili. Paano mo nasabi? Ang jade sa loob nito, ay sulit sa presyong ito. Sa tingin ko, ang batong ito, sa kalidad at anyo, tiyak na maglalabas, ng mas mataas na kalidad kaysa sa Imperial Green. Wala ka namang X-ray vision. Paano mo nalaman na may malaking laman? Ang bato. Paano kung binili mo, tapos wala namang laman? Hindi ba't malaking lugi yun? Miss Meng, sasabihin ko sa'yo, ang mga mata ko, mas kapaki-pakinabang kaysa sa X-ray vision. Sinasabi ko na ang batong ito ay may ganitong halaga. Ito ay talagang may ganitong halaga. X-ray vision. Oo nga, bakit hindi ko naisip ito? Kung i-upgrade ko ang aking mga mata, magiging ganito ba ang aking mga mata? May ibang kakayahan. Wala na akong pakialam. Ang yaman ay nasa panganib. Pastahan tayo. Sistema, i-upgrade ang aking mga mata. Binabati kita, host. Matagumpay ang pag-upgrade ngayong araw. Pagkatapos ng pag-upgrade, nakakuha ng X-ray vision. Nagtagumpay ako, hindi ako makapaniwala. Ngayon ay kaya ko nang makakita sa loob. Kung ganito, maaari kong i-upgrade ang aking mga organo. Lahat ng ito, ibig sabihin ba nito, maaari kong gawing superhuman ang sarili ko. May natukoy na butas sa sistema, pinipigilan ng kalooban ng mundo. Ang sistema ay papasok sa estado ng pag-upgrade at pag-maintain. Talagang hindi maaring magamit ang butas ng sistema. Sayang talaga, at habang nag-maintain, mukhang hindi na maaring mag-upgrade. Pero mabuti na lang, ang mata ng Diyos na ito, iniwan mo ako. Kanina parang, pakiramdam ko'y nakita lahat, baka naman guni-guni ko lang. Ang galing talaga ng abilidad na ito.
Ang tanging kapintasan, baka madaling magka-anemia, pero, sa totoo lang, ang katawan ng batang ito, ay talagang maganda. Boss, nandito ako para tanungin ka, sa harap ng mga batong ito, matagal ka nang nakatayo, maaaring sa loob nito, may magandang bagay ba talaga? Ayos. Ang laki ng batong ito, pero puro basura pala ang laman. Kung wala lang akong X-ray vision, maluloko ako ni Gehaw. Akala ko talaga totoo ang sinasabi niya. Mukhang interesado ka, Ginoong Go, sa bato ko. Tama, dahil sa buong Yando, ang makakakuha lang ng batong ito, ay si Ginoong Go lang. Kung gusto mo ito. 3 milyon. Mapupunta na sa'yo ang batong ito. 3 milyon. Mas mababa pa kaysa sa presyo ng auction. Kung makukuha natin ito, katulad ng huling Imperial Green, parang nakakuha tayo ng 1 bilyon ng libre. Sa tingin ko, ang batong ito, ay sulit sa halagang ito. Ginoong Go, mag-aalok ng 50 milyon. Hindi. Sa tingin ko, sulit ito ng 50 piso. Sapat na para gawing palamuti. 50 piso. Ginoong Go. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig kong sabihin ay, ang batong ito ay, isang piraso ng basura na may halo ng jade. Bakit mo sinasabi, na ang bato ko ay basura? Ngayon, kung hindi mo sasabihin ang dahilan, kahit na ikaw ang may-ari ng unang bahay, kailangan mo pa rin akong bigyan ng paliwanag. Kuya Go. Si Gehaw ay, isang kilalang tao sa mundo ng pagsusugal ng bato. At bukod pa rito, sa mundo ng pagsusugal ng bato, maraming mga veterano ang nakakita na, hindi ito maaaring basura. Tama ba ako? Paano mo titingnan ang batong ito? Lahat ito ay basura. Dahil si Ginoong Go, ay naniniwalang basura ito. Bakit hindi tayo magpustahan? Sige, paano mo gustong magpustahan? Maglalabas ako ng 1 bilyon, bilang pusta. Pastahan tayo sa batong ito, kung ito ba ay walang kwenta. Xiaoran. Sa tingin mo papayag si boss, 1 bilyon ito. Si Gehaw ay nag-aral sa kilalang master ng pagsusugal ng bato sa Jingmen, at si Gu Yuan sa pagsusugal ng bato, isang baguhan lang. Siguro ay nadala lang sa salita, hindi makikipagpustahan kay Gehaw. 1 bilyon ay masyadong maliit, ganito na lang, pupusta ako, 10 bilyon. Anong 10 bilyon? 1 bilyon. Sige, tataya ako ng 10 bilyon, mga tao. Buksan ang bato. Ginoong Go, nakahanda na ang lahat. May oras ka pang magsisi. Kapag nagsimula na, wala nang atrasan. Sige, buksan na. Isa lang naman itong bato. Aantayin ko pa ang auction mamaya. Mukhang kumpiyansa si Ginoong Go. Sa batong ito, buksan ang bintana. Nagkaroon ng problema ang boss. Mukhang ako ang nanalo sa pastahan na ito. Bakit nagmamadali? Hindi pa tapos ang pagbukas ng bato. Talagang si Ginoong Go, hindi sumusuko hanggang sa huli. Ngayon ipapakita ko sa iyo, ang pagkakaiba natin. Simulan na ang pagputol ng bato. Ginoong Go, ang 10 bilyon ngayon, ay kukunin ko na. Bagsak na ang boss. Paano nangyari ito? Nasaan ang aking Imperial Green? Hindi ko inaasahan. Ang batong iyon, ang labas nito ay isang layer ng Imperial Green, pero sa loob ay puro basura. Xiaoran, panalo ba ang boss dito? Oo, tama. Ngayon itong bato ay masasabi na walang halaga. Imposible yan. Ang aking Imperial Green, bakit naging basura? Ginoong Chen, pasensya na po ngayon. Nag-abala ka pa. Itong 10 bilyon, kaya ko pa rin itong matalo, pero sana sabihin mo sa akin, paano mo nalaman na ito ay basura? Kung masasabi mo sa akin, gusto kong maging guro kita. Ano ang maituturo ko sa'yo? Kung sasabihin ko sa inyo na marunong akong tumingin sa loob, hindi nyo ba ako iisipin na baliw? Sadyang maswerte lang talaga ako, pero payo ko sa'yo, ang labis na pagsusugal ay masama sa katawan. Mas mabuti pang itigil mo na ang pagsusugal sa lalong madaling panahon. Pasensya na sa paghihintay ninyo. Ngayon ay formal kong inaanunsyo na ang auction ay opisyal nang nagsisimula. Matagal ko nang narinig ang pangalan ni Dr. Ge. Ngayon ko lang siya nakita. Ikinagagalak kitang makilala. Ikaw ba si Gu Xiaoyu? Nabanggit ka ni Lao Shu sa akin. Ikaw pala, handang magbigay ng ganitong antas ng yaman para sa donasyon. Bata ka pa. Pero may ganito ka ng kamalayan. Talagang magandang simula ito. Ay, ang apo ko. Kung may kalahati ng tapang mo,
Hindi na sana ako mag-aalala ng ganito. Napakabait mo, Doktor. Sa mga bagay na may kinalaman sa kasaysayan ng lahi, naniniwala ako, kahit sino man, ay gagawa ng mga bagay na ito. Magsisimula na ang auction, Xiaogu. Kung may magustuhan ka mamaya, huwag kang mahihiya. Susunod ay ang unang item. Sa auction na ito, Pulse Aries na Jade Chalcedony, panimulang presyo, 5 milyon. Ang bawat bid ay hindi bababa sa 10,000. Naalala ko na paborito ni nanay ang jade bracelet. Kung makuha ko ito, sakto para kay nanay. 550,000. Wow, 550,000. May magbibid pa ba? 550,000, isang beses. 5,500,000 dalawang beses. 5,500,000 tatlong beses. Binabati kita, Ginoo, nabili mo ang Pulse Aries na Jade. Magaling. Siguradong magugustuhan ito ng nanay ko, Gu Xiaoyu. Talagang mapagmahal ka sa magulang mo. Binabati kita ngayon. Nakuha mo na ang unang koleksyon. Congratulations, Kuya Go, sa unang tagumpay. Salamat sa suporta ng lahat, kaya ko nakuha ang item na ito. Ngayon, ang susunod na item sa auction ay ang pangalawang koleksyon, Bronze Sparrow Ding. Panimulang presyo 4 na milyon. Bawat bid ay hindi bababa sa 50,000. 5 milyon. 5 milyon isang beses, 5 milyon dalawang beses, 5 milyon tatlong beses. Binabati kita, Ginoo, kunin ang tansong palayok. Ang koleksyong ito, hindi mo kailangang ibigay sa akin. Diretso mo na itong ibigay kay Gu Xiaoyu. Dr. Ge, napakahalaga ng bagay na ito. Hindi yata tama na ibigay mo sa akin. Ay nako. Ang tansong kalderong ito, ay munting regalo ko. Bagaman hindi ito kasing halaga, ng Dragon at Phoenix na kaldero na iyong ibinigay. Sinasabing ito'y ginaya mula sa Dragon at Phoenix na kaldero, at para kay Ginoong Go, ay mag-iwan ng alaala. Ha ha ha, Go, maliit na bagay lang ito. Ito ay mula kay G. Huwag mo nang tanggihan. Tanggapin mo na. Sige. Maraming salamat kay G. Ran. Hindi ko akalain na si Guyuan, noong nakaraang panahon, ang nag-donate ng pambansang yaman. Hay, bakit kaya siya ganun katanga? Kung ibebenta yung pambansang yaman, siguradong sobrang mahal yun. Hindi siya tanga, may sarili siyang hangarin. Xiaoqi, baka dati, ay nagkamali tayo ng pag-intindi sa kanya. Ang isang tao tulad ni Ginoong Go, ay tiyak na pambihira. Susunod, ay ang pinakahuling item sa auction na ito. Ang Jade Vase. Sinasabing, ang bateng jade na ito, ay ginawa ng emperador ng dinastiyang Song para sa pambansang guro, upang kunin ang likidong pang-Diyos. Kaya naman, ito ay may kakayahang magpakalma at magbigay linaw ng isip. Ang panimulang presyo ay 30 milyon. Ang bawat pagtaas ng bid ay hindi bababa sa 1 milyon. Wow! Xiaoran, tingnan mo, ang ganda ng bote ng jade. Hindi pa ako nakakita ng ganito kagandang bagay. Sayang, ang presyo, masyadong mataas para sa akin. Ang jade na bote na ito ay ginawa ng royal family. Ito ay noong panahon, ang obra maestra ng mga bihasang manggagawa. Napakaganda ng koleksyon na ito. Hanggang ngayon ay nananatili pa rin. Ganap na buo, talagang bihira. Gusto kong subukan. Tingnan natin kung makikipaglaban tayo. 35 milyon. 36 na milyon. Grabe. May nakatagong painting pala sa loob ng bote. Tingnan mo ang gintong liwanag. Mas mahalaga pa ang painting kaysa sa bote. Kaibigan Gu, wala ka bang interes sa produktong ito? Wala ka bang interes? Ang koleksyon na ito ay kailangan kong makuha, pero kailangan pa rin ng lahat. May kaunting partisipasyon para maging masaya. 40 milyon. Miss Chen. Ang jade na bote na ito, malaki ang epekto nito sa akin. Ngayon, hindi kita papayagan. 50 milyon. May magbibigay pa ba ng presyo? 50 milyon isang beses. 50 milyon. 60 milyon. Gu Xiaoyu. 60 milyon. Bagaman ito ay isang kayamanan, 60 milyon, hindi ba masyadong mataas? Pag-isipan mo ng mabuti. Ako, si Gu Yuan, ay hindi kailanman gumagawa ng paluding negosyo. Huwag mag-alala, Kuya Gu. Iyon ay naibenta ng 50 milyon, na talaga namang napakataas na presyo. 60 milyon, hindi ba masyadong mataas? Huwag kayong mag-alala, hindi ako kailanman gagawa ng paluding negosyo. Paano pa nagkaroon ng ganito karaming pera si Gu Yuan? Iyon ay 60 milyon lahat-lahat. Paano niya nasasabi iyon? Parang ilang piso lang, walang halaga. Itong jade na bote.
Balak ko sanang ibigay itong jade na bote, bilang regalo sa kaarawan ni Lolo. Ngayon mukhang wala nang pagkakataon. 60 milyon, unang tawag. 60 milyon, pangalawang tawag. 60 milyon, pangatlo. 60 milyon, nabili. Gu Xiaoyu. Sa pagkakataong ito, medyo padalos-dalos ka. Ang jade na bote na ito, hindi talaga ito sulit sa ganitong halaga. Gu kuya, kasalanan ko. Hindi kita napigilan. Sinabi ko na, hindi ako gumagawa ng luging negosyo. Ang pagbili ng isang jade na bote ay hindi sulit. Pero paano kung dalawa? Ang kwadro ng tuyong kahoy ni Sushi. Ito ba talaga ang kwadro ng tuyong kahoy ni Sushi? Ang painting na ito ay nagkakahalaga ng 2 bilyon. Gu Xiaoyu. Alam mo na ba mula sa simula, na may lihim sa loob ng kahon na ito? Nabasa ko na ito dati sa lumang libro. Hindi ko akalain na makikita ko ito ngayon. Kuya Gu, ang galing mo naman. Ang dami mong binabasang libro. Kung gusto mo, bibiliin ko ito ng 4 na bilyon. Ano sa tingin mo sa presyo? Lao Shu, ito ay tunay na gawa ni Sushi. 4 na bilyon lang, may lakas ka pa ng loob na ipakita yan. Maglalabas ako ng 5 bilyon. Matandang ge, sinasadya mo bang kontrahin ako? Nandito ka para magretiro. Bakit ka bibili ng painting? Wala kang pakialam, dahil ito'y bentahan. Ang pinakamataas na presyo ang mananalo. Kung talagang hindi mo kayang ibigay ang ganitong presyo, hayaan mo na lang si Gu, na ibenta ito sa akin. Tama ba, Gu? Gu Yuan. May oras ka ba ngayon? May kailangan akong pag-usapan sa'yo. Gusto kong makipag-usap sa'yo. Hintayin niyo muna ako. May gagawin lang ako saglit. Sige, pumunta ka na. Salamat at tinawag mo ako. Kung hindi, hindi ko pa malalaman. Ano ang gagawin? Bakit mo ako pinatawag? Gusto ko sanang itanong sa'yo, kung handa ka bang ibenta ang jade vase. Dahil sa ilang araw, kaarawan ng lolo ko, iniisip kong gawing regalo ang jade vase. Para sa lolo ko, yung bote ng jade na iyon ay akin. Binili ko iyon ng 60 milyon. Magkano ang balak mong ibigay? Pinakamataas na maibibigay ko ay 45 milyon. Sa tingin mo, pwede ba iyon? Kung 45 milyon, pwede na rin. Sige, huwag kalimutang kunin mamaya. Alam ko na hindi sapat ang pera. Ano? Sabi mo ba 45 milyon ay sapat na? Hindi mo ba ako niloloko? Kailan ba kita niloko? Mukha ba akong manloloko? Mamaya, ipapakontak ko sa'yo, ang taong namamahala sa auction. Pagdating ng oras, mag-transfer ka na lang. Sige. Kung wala nang ibang bagay, aalis na ako. Sa totoo lang, si Gu Yuan, mabait naman siya. Xiao Gu, handa akong bilhin ang painting na ito sa halagang 6 na bilyon. Bilhin mo na. Ano sa tingin mo ang presyo nito? Ginoong Shu, hindi ba masyadong mataas ang 6 na bilyon? Huwag kang mag-alala. Pinag-isipan ko na ang presyo na ito. Ang pera. Naipadala ko na sa iyong account. Walang problema, dadalahin ko muna itong larawan ng tuyong kahoy. Huwag kang masyadong magmayabang, Lao Shu, kung hindi dahil sa anak kong walang kwenta. Natalo sa pastahan ng 10 bilyon. Ang larawang ito, hindi pa sigurado kung kanino. Kung tutuusin, kailangan ko talagang magpasalamat sa iyo, Gu Xiaoyu, Ginoong Ge, tungkol sa pera ng iyong apo, ako. Ay, ano, ang kanyang pera. Kung manalo ka, iyo ang pera. Ang walang kwentang iyon, araw-araw lang naglalaro ng sugal. Ngayon, napahamak siya. Siguro matututo na siya. Xiao Gu. Ako. May isang bagay, gusto kong humingi ng tulong. Hindi ko alam kung handa kang tumulong. Sabihin niyo muna, tingnan ko, kung makakatulong ako. Iniisip ko, na ipagkatiwala si Gehao, sa iyo. Ito, baka hindi ito angkop, Ginoo, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sa bahay namin, maliit na bagay, mula pagkabata hanggang ngayon, hindi pa nakaranas ng pagkatalo. Oo, lumaki siya kasama ko. Pero pinspoiled ko siya. Naging masamang bisyo sa pagsusugal. Hindi ko alam. Gu Xiaoyu, pwede mo bang tulungan ang batang ito na mapunta sa tamang landas? Sa totoo lang ang batang ito ay mabait naman. Ang batang ito, dati ay may malasakit at nagpatayo pa ng maraming klinika, gamutin ang mga mahihirap. Kapag nagsimula ng magsugal, nagbabago ang lahat. Kaya nga, ikaw, kung kaya mong tumulong ka. Kung talagang hindi na kaya, tayong dalawa, hindi ka niya sisisihin. Siya nga, hindi nakikinig kay Ginoongge. Paano pa kaya sa akin? Hay, huwag kang mag-alala. Ang batang ito
ay sobrang mapagkumpitensya. Ikaw, sa nakaraang laban, natalo mo siya. Sa totoo lang, sa loob-loob niya, humanga na siya sa iyo. Babalik ako, ayos lang, kakausapin ko siya ng maayos. Tapos, siguradong susunod siya sa'yo. Sige, susubukan ko. Pero kung talagang kaya, hindi rin ako sigurado. Ay, mabuting bata, talagang, hindi kita nagkamali ng tingin. Huwag kang mag-alala, ano man ang gawin mo, ano man ang resulta, sa pamilya Ge, hindi ka namin sisisihin. Pagkatapos ng bagay na ito, ang aming pamilya Ge, ay may utang na loob sa iyo magpakailanman. Ikaw na maliit na salbaha. Lolo, ikaw na maliit na salbaha, kung magsusugal ka pa, talagang papatayin kita ngayon. 10 bilyon, nawala ka ng 10 bilyon ngayon. Sige na, Lolo, ito, pag-usapan natin ng maayos. Pag-usapan natin ng maayos, ilagay mo na yan. Salbahing bata, sinasabi ko sa'yo, nahanap kita ng guro, pumunta ka sa kanya bukas. Mag-aral ka ng mabuti, guro. Anong guro? Ayoko. Sinasabi ko sa'yo, itong bagay na ito, hindi mo na mapipigilan, napag-usapan na namin ni Guyuan. Sandali, Lolo. Ang sinasabi mong guro, si Guyuan ba? Si Guyuan nga. Pupunta na ako ngayon. Ikaw na batang pasaway, Lolo, ako muna ang pupunta. Ay, salamat, Lolo, ay nako. Ikaw na batang pasaway. Ay. Ginoong Gu, bakit ka nandito? Ginoong Gu, hindi, guro. Ang lolo ko, sinabi na sa akin lahat, sabi mo pumayag ka ng turuan ako. Hayaan mo akong matuto kasama ka. Kayo, turuan mo na ako ngayon ng pagsusugal. Pumayag lang ako sa lolo mo, na hindi ka maliga ng landas. Hindi ko sinabing gagawin kitang alagad, lalo na sa pagsusugal. Umuwi na kayo, huwag naman, guro. Tingnan mo, noong nakaraan, ang batong iyon, kahit ang maestro ay hindi makita, na ito'y walang kwenta, isang tingin mo lang, nakita mo na. Turuan mo na lang ako, noong nakaraan, swerte lang ako, at nangako ako sa lolo mo, natutulungan kitang mawala ang bisyo sa pagsusugal. Mas lalong hindi pwede, na ituro ko sa iyo ang mga kalokohan na ito. Ganito na lang, iimbitahan ko kayong kumain, sa oras na iyon, para makapagbigay ulat din ako sa lolo ko. Ay. Sige, kain muna tayo, tuloy po. Dalawang boss, maestro, pakiusap, Gu. Halika, upo ka. Tawagin ang boss, Gu. Magandang araw, boss Su. Sige. Ay, haha. Sasabihin ko sa inyo, ito ang aking guro. Ngayong araw, tratuhin niyo siya ng maayos. Alagaan niyo siya, hindi kayo mawawalan ng benepisyo. Su. Gu. Gul. Ang gwapo ng boss na ito. Halika, samahan mo ang boss na uminom. Dali. Halika, inom tayo. Ito ba ang sinasabi mong masaya? Nahihiya ka ba? Iniisip ko lang, masaya kapag marami tayo kumakain. Itong batang babae, magaling din sa dice. Bilisin mo, Xiao Yu, samahan mo ang aking guro, maglaro tayo ng dalawa. Ang gwapong lalaki, maglaro tayo ng hulaan ng laki. Kung tama ang hula, ako ang iinom. Kung mali ikaw ang iinom. Ano sa tingin mo? Guro, sinabi na nila iyon, makipaglaro ka sa kanila, maglaro ka. Ay, sige. Mga babae muna, ikaw muna ang umalag. Sasabihin ko sa'yo, si Xiao Yu ang pinakasikat dito. Minsan naglalaro kami ng dice. Hindi ko siya matalo. Mag-ingat ka. Gusto mo lang makita akong mapahiya. Pero, siguradong mabibigo ka. Ang gwapo, ako muna ang mag-uunahan. Gwapo, ikaw na. Huhulaan ko malaki. 16 na puntos, malaki. Ang galing mo, boss. Ang galing mo, master. Talagang 16. Ang galing ng swerte. Isa pa, boss. Hindi ako naniniwala na mahuhulaan mo pa. Boss, malaki ba o maliit ang hula mo ngayon? Ay naku,
Ang hulaan ng laki ay masyadong walang kwenta. Mas mabuti pa. Hulaan natin ang puntos ngayon. Guro, may tiwala ka ba? Hulaan ang puntos. Napakaliit ng tsansa. Ako naman, kung mali ang hula ko, iinom ako ng isang baso. Kung tama ang hula ko, iinom kayo ng isang baso bawat isa. Ay. Sige. Kasama ko ang boss na ito. Sasama rin ako. Master, mukhang gusto mo talagang uminom. Dahil lahat kayo sasama, huhulaan ko. 6 na maliit. Tingnan ko. Ito. 2 1, 1 4. Talagang 6 na punto. Paano ito posible? Nahulaan na naman. Boss, paano mo nagawa ito? Ay nako, ang boring naman ito. Aalis na muna ako. Oy, kuya. Huwag kang magmadali. Upo ka muna. Huwag kang magmadali. Ako naman ang makikipaglaro sa'yo. Makikipagpustahan ka sa akin. Sigurado ka ba? Boss, alam ko magaling kang kumita ng pera. Magaling ka rin sa pagsusugal ng bato. Pero ang lakas ng tao ay may hangganan. Hindi ako naniniwala. Sa tingin mo matatalo mo ako sa sugal. 10 taon na akong nagsusugal. Mananalo ka pa rin ba sa akin? Sige. Makikipagsugal ako sa'yo ngayon, para matigil na yung bisyo mo, boss. Mamaya, huwag kang umiyak kapag natalo ka. Sino sa tingin nyo ang mananalo? Si Geshaw ba? O ang boss na iyon? Si Geshaw ay kilala bilang maliit na Diyos ng sugal. Sa tingin ko matatalo ang boss na ito. Niyugyug ko na. Magsalita. Hula ko. 3-5. 3-5. Paano ito posible? Ang posibilidad ng 3-5 ay mas mababa kaysa sa manalo sa loto. Mukhang, itong boss, sadyang pinapabayaan si Ginoongge. Akala ko makikita ko, si Ginoongge na nahihirapan. Hindi ko inakala na ganito kaluwag si Ginoongge. Guro, sigurado ka bang tatawag ka ng 3-5 kung magpapabaya ka ng ganito? Walang kwenta, mali ka, hindi ako nagpapabaya. Sige. Okay, kung ganyan ang sinasabi mo. Bubuksan ko na ang mga baraha ko. Wow. 3-5. Totoong 3-5. 3-5. Sobrang galing naman ito. Guro. Totoong 3-5. Pwede ba? Ito ba ang sinasabing pakikinig sa tunog ng dice? Oo. Siguro nga. Tara. Saan tayo pupunta? May ganito kang kakayahan. Dadalin kita sa mas masayang lugar. Tara. Hatid kita. Boss, hindi mo inasahan, di ba, ang pinakamalaking kasino natin, One High Casino, ay nasa ilalim ng ating mga paa. Mukhang mag-ara pa rin. Syempre naman. Oy, ako'y madalas dito. Ngayon, dadalahin kita sa maganda. Siguradong, mag-enjoy ka. 10 sa 9 na sugal ay talo. Ang pagsusugal ay 100 walang balikan. Tingnan mo si Gehaw. Lubos na siyang nalulong. Kaya ba natin siyang hilahin palabas? Nakasalalay na lang sa araw na ito. Ay nako, hindi ba ito si Geshaw? Narinig ko kamakailan. Natalo ka na naman ng 10 bilyon. Ginoongge, talagang napakayaman mo. Ahahaha. Ginoong Leo, huwag ka nang magbiro dyan. Ngayon, kasama ko ang aking guro. Nandito ka para maghanap ng gulo para sa akin. Hahaha. Ginoongge, baka naman nasira na ang ulo mo sa pagsusugal. Nagdadala ka ng batang paslit para maging guro mo. Ha? Ay, ikaw talaga. Ang galing mo magsalita. Talagang mahusay ka. Pero hindi ko alam ang husay mo sa sugal. Kung ikukumpara sa husay mo magsalita, alin ang mas mahusay? Bata. Alam mo ba kung sino ako? Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan, guro. Si Leo Lauda dati, ay isang lihim na ilaw sa kasino. Makipagsugal sa kanya, hindi ba masyadong delikado? Hoy, sino yan? Sinabi sa akin ni Xiaohao, na ang mga katulad mong matanda, 10 pa kayo, hindi pa rin sapat. Interesado ka bang magkumpara? Matagal na tayong hindi nagkita. Ginoongge, gumaling ka na ba sa pagsusugal? Ngayon, kailangan ko kayong talunin ng maayos. Tara, simulan na. Guro, pinahamak mo ako ng husto. Huwag kang mag-alala, nandito ako, mahirap matalo. Tara. Ay nako. Hindi ba gusto ninyong maglaro? Ano ang lalaruin natin? Pagpagulong ng dice, pastahan, hulaan ang dice, isang tao, 10,000 chips.
Tatlong laro, tingnan natin kung sino ang pinakamaraming panalo. Sige, ngayon, makikipaglaro ako sa inyo ng maayos. Ikaw ang unang tumaya. Pakitaya. Bata. Lumabas ka at magtanong-tanong. Ako, si Leo Lauda, ay naglalaro ng dice, habang ikaw ay naglalaro pa ng putik. Ha ha ha. All in sa malaki, HMM. Talagang isa kang batang walang takot. Hindi ka ba natatakot na matalo agad? Maestro, all in tayo. Sigurado ka ba dyan? Wala kang kailangang gawin, magtiwala ka lang sa akin. Sige. 2-5, 1-3, 13 malaki, swerte mo. Pwede ka pang, laging swerte sa bawat laro. Ako naman ang tataya. Bata, ano ngayon kung nahulaan mo ang laki? Ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na sugal. HMM. Tatlong magkakapareho. All in. Boss, tatlong magkakapareho, pero 7 beses ang balik. Kung tama ang taya niya, talo tayo. Ha ha ha. Nakita mo ba? Ito ang tinatawag na sugal. Bakit ka nagmamadali? Hindi pa tapos. Ituloy natin sa susunod. Hoy bata. 7 na ang doblado ngayon. Natalo ka na. Ano ngayon kung manalo ka sa susunod? Ganun ba? Hindi ko naman sinabing huhulaan natin ang laki. HMM. Pusta ako ng 4 na puntos. All in. Ito. Hi. Ha ha ha. Alam mo ba, gaano kaliit ang tsansa na 4, ha? Kung mahulaan mo ito ngayon. Ako si Leo Lauda. Simula ngayon, baliktarin ang pangalan. Guro. Ito. 4% lang ang posibilidad. Sabi ko na, maniwala ka lang sa akin. Maganda rin ang pangalang Dalaw Leo. Gusto ko lang malaman. Pagkatapos lumabas, ikaw ba'y aamin? Bata, huwag ka ng paligoy-ligoy pa. Kapag nagsalita si Leo Lauda, isa ang salita, isa ang gawa. Kung matalo ka, maghintay ka na lang. Dumaan ka sa ilalim ng pantalon ni Lolo Leo. Lumundag ka na. Ikaw, ay. HMM. Pakibukas ang dice. Sakto, ipakita mo rin sa lahat, si Leo Lauda. Paano siya naging Dalaw Leo? HMPH. 4 na maliit. Imposible. Talagang imposible ito. Ay. Mandaraya ka. Siguradong natalo ka. Boss Leo, naloko ka na ba sa sugal? Hulihin ang nandaraya. Kailangan ng ebidensya. Kung hindi, mapuputulan ka ng dila. Ginoong Go, nagkamali ako. Handa akong tanggapin ang pagkatalo. Simula ngayon, tatawagin na akong Big Boss Leo. Ginoong Go, patawarin mo ako. Guro. Kahit na nanalo tayo ngayon. Pero, sinasabi ng mga tao sa paligid na may koneksyon tayo sa dealer, nagkakaisa, para lokohin si Boss Leo. Natatakot ako. Ganito na lang Boss Leo. Ngayon, siguro hindi ka komportable sa pagkatalo. Palitan natin ang dice mo. Ikaw mismo ang mag-shake. Ngayon, huhulaan ko pa rin ang puntos. Kapag nagkamali ako, ibibigay ko sa'yo lahat ng napanalunan ko. Sige. Makikipagpustahan ulit ako sa'yo. Kung mahulaan mo, doble ang premyo mo. Ginoong Go. Itong dice na ito, 10 taon ko nang pinaprakti. Umaasa kang mananalo sa pakikinig ng dice. Pinapayuhan kita na isuko mo na ang ideyang iyan. Pupusta ako sa 18 puntos na triple. Lahat ng pusta. Ginoong Go. Ang triple na 6, naglakas loob ka pa. Baka nasisiraan ka na ng ulo. Ha, ha ha ha. Guro. Ito, 6 na leopardo. Napakaliit ng posibilidad. Halos 15 bilyon ito. Kaya ba natin ito? Ano? Hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Naniniwala ako. Isa lang naman ito. Ginoong Go. Itong dice na inalag ko, hindi mo maririnig. Sa pagkakataong ito, siguradong hindi ka mananalo. Hehe. Leopardo 6. Paano posible? 3 6. Talagang 3 6, guro. Para kang Diyos ng sugal. Hindi ko akalain na si Boss Leo mismo ang nagpagulong. Narinig pa rin.
Ang galing ng sugal na ito. Tama, para siyang Diyos ng sugal. Diyos ng sugal. Ay, Kuya Leo, natalo ka. Ginoong Gu, natalo ako. Tinanggap ko ang pagkatalo. Ah, ngayon ko lang din nalaman. Laging may mas magaling, laging may mas mataas. Kung wala nang iba, aalis na ako. 10-9 na sugal, talo, yung huling panalo, hindi naman sigurado na sayo. Pinapayuhan kita, mas mabuti pang gumawa ka ng tama, sige. Guro. Talagang kamangha-mangha. Nanalo ka pa rin, para kang Diyos ko. Ay. Magkano ang pera mo ngayon, boss? Ngayon, kasama ang utang, halos. Pwedeng umabot ng 2 bilyon. Bakit? Plano mo bang gumawa ng malaking hakbang? Tama. Talagang plano kong gumawa ng malaking hakbang. Ngayon, palitan mo lahat ng cash mo ng chips. Sige, guro, hintayin mo ako. Pupunta na ako ngayon. Pupunta na ako ngayon. Ah. Ay nako, aking alagad, huwag mo sanang sisihin ang guro mo. Gusto ko lang makatulong sa'yo na makabangon. Boss, nandito na lahat ng gamit. Xiao. Naniniwala ka ba sa akin, boss? Siyempre, naniniwala ako sa'yo. Sandali lang, ano ang gusto mong ipusta ko? Sige. Pupunta tayo ngayon. Guro. Narinig ko. Ang mga silid sa ikalawang palapag, ang pasukan lang ay 10 bilyon. Hindi pa ako nakapunta ng maraming beses. Ibig sabihin may ikatlong palapag pa. Meron. Pero, ang threshold ng ikatlong palapag, halos 50 bilyon. Narinig ko lang. Hindi pa ako nakapunta. Pero, ngayon nandito ka, Master. Tayo. Kaya nating subukan ang ikatlong palapag. Sige. Subukan muna natin. Tingnan natin kung paano. Guro, sasabihin ko sa'yo, ngayon. Siguradong yayaman tayo. Dahil sugal ito, may talo at panalo, dapat handa ka sa lahat. Anong sinasabi mo? Ikaw ang Diyos ng sugal. Nandito ka, paano ka matatalo? Simulan na. Pakipusta na. Pupusta ako sa malaki. Pupusta rin ako sa malaki. Guro, talagang malaki. Ang galing mo talaga. Nako. Kung itinodo ko lang, ng isang beses, mananalo sana ako ng halos 20 bilyon. Ay. Xiao. Pag tumaya ka mamaya, isipin mong mabuti. Hindi ko pa nakita ang ganito karaming chips. Hindi ko man lang naisip dati. Huwag kang mag-alala, sa susunod, marami ka pang hindi maiisip. Marami pa, guro. Huwag kang mag-alala, sa hinaharap, sabihin mo lang kung ano ang gusto mong ipagawa, kung saan mo ituro, doon ako pupunta. Sige, tuloy lang. Pakiusap, maglagay ng taya ang 2 bisita. Pusta ako sa 7. 12 beses yan. Ipupusta ko lahat ng 20 bilyon. Magiging 300 bilyon yan. 300 bilyon. 300 bilyon. Lahat ipupusta ko. Bilisan mo. 2, 3, 3. 8 maliit. Imposible. Paano nangyari ito? 2, 3, 3. 8 maliit. Imposible. Bakit ganito? Hindi tama. Dapat alas 7 ito. Siguradong may daya sa kasino nyo. Paano magiging alas 8? Ang One High Casino namin ay pinakamaayos na lugar. Wala kang basehan sa sinasabi mo. Nagpapakalat ng chismis tungkol sa aming kasino. Ayon sa patakaran, pinuputol ang dila. Ngayon, dahil sa pabor ni Doktor Ge, papalampasin kita. Pero kung mauulit pa ang aming kasino, ipapakita namin kay Ginoong Ge kung ano ang patakaran.
Bakit ganito? Bakit tayo natalo ngayon, Master? Naubos lahat ng ipon natin. Paano ko ipapaliwanag kay Lolo pag uwi? Gehaw. Kapag nagsusugal, may panalo at talo. Kapag mas malaki ang iyong kasakiman, mas malapit ka sa pagkawasak. Kahit ang pinakamalapit sa'yo, ay kayang linlangin ka, lalo na ang iba. Ngayon alam mo na ba? Oo. Alam ko na, guro, Terra na, ay, gehaw. Kung naiintindihan mo na ang prinsipyong ito, kahit aalis tayo ng maganda, Master, tutulungan kitang mabawi ang perang ito. Sige, halika. Pakipusta. 10. 10 ang labas, 6 na beses ang balik. 3 leopardo. All in. 3 leopardo, 150 beses ang balik. Sa ganitong kaikling panahon, nakakuha ka ng 50 bilyon pabalik. Guro, para kang isang Diyos. Ginoong Gu, ang aming boss, inaanyayahan ka sa ikatlong palapag para mag-usap. Sabi mo ang boss nyo ang may kailangan sa akin. Oo. Pinahahalagahan ka ng amo namin. Gusto kang makausap. Boss, narinig ko na ang amo ng One High Casino. Napaka-misteryoso, sinasabi, malupit at walang awa, sa buong Yando. Ang mga makapangyarihan sa ilalim ng lupa, hindi pwede, sasama ako sa iyo. Pasensya na, Ginoong Ge. Sabi ng amo namin, si Ginoong Gu lang ang iniimbitahan. Huwag mo kaming pahirapan, pakiusap, iyan ang aking guro. Bakit hindi ako pinapayagang sumama sa kanya? Anong klaseng patakaran ito? Hoy, Gehaw. Hintayin mo ako dito. Pagkatapos kong matapos, hahanapin kita. Ipakita mo ang daan. Dito po. Boss, dumating na si G. Gu, maupo ka. Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo, G. Gu, magpapakilala ako. Ako ang may-ari ng kasino na ito. Maaari mo akong tawaging Ate May. Hindi ko akalain na ang may-ari ng kasino na ito ay isang babae. Kung tama ang aking pagkakaalala, ako at si Ate May ay unang beses na magkikita. Tama. Pero ngayon, sikat na sikat si Ginoong Gu ngayon. Parang mahirap siyang hindi makilala. Katatapos lang sa aking kasino, naghasik ng lagim. Halos hindi na makapagpatuloy ang kasino ko dahil kay Ginoong Gu. Halos magsara na nga. Nagbibiro lang si Ate May. Swerte lang ako. Nanalo lang ng kaunting pera. Bukod pa, May Gia, malaki ang negosyo mo. Sa tingin ko itong kaunting pera, hindi mo papansinin, di ba? Nagbibiro ka, Ginoong Gu. Unang beses ni Ginoong Gu sa aking kasino. Halos si Ginoong Leo, muntik nang maghirap sa pagkatalo. Hindi lang ito basta swerte. Ang kailangan para magawa ito, Ate May. Sabihin mo na ng diretso, bakit mo ako pinapunta rito? Tinawag ko si Ginoong Gu dito. Siyempre, gusto kong makipaglaro sa kanya ng sugal. Kakakita ko lang sa ibaba, na si Ginoong Gu ay nagpakitang gilas. Talagang kinikiliti ang puso ko. Gusto kong subukan si Ginoong Gu. Tingnan natin si Ginoong Gu. Kung siya ba talaga, ay kasing galing ng iniisip ko. Paano tayo maglalaro? Dalawang tao, syempre magpapaligsahan. Mag-umpisa tayo sa dice. Kung sino ang may malaking puntos, siya ang panalo. Kung usapan ay pusta, magpupusta tayo. 10 bilyon. Ano sa tingin mo, para kay Ginoong Gu? Madali lang ito. Patay na. Marunong lang ako mag-x-ray. Hindi ako marunong mag-dice. Paano ako mananalo? Sige, si Ginoong Gu muna ang mag-roll. Basta ako, tuloy-tuloy lang ang pag-roll. Itaas mo na lang ng todo. Mukhang naitaas na ni Ginoong Gu.
Sabay-sabay na nating buksan. Mukhang, Ate May, ang husay mo, sa pagsusugal. Kung ganito tayo maglaro, wala nang saysay, bakit hindi na lang natin tapusin ito? Paano matatapos ang pastahan ng walang panalo o talo? Sige, ituloy natin. Mas mahalaga kaysa sa panalo o talo, sa tingin ko. May mas mahalagang bagay si Ate May. Mas mahalagang bagay, ano? Anong ginagawa mo? Kung hindi ako nagkakamali, Ate May, madalas kang makaramdam ng sakit ng ulo, minsan pa nga. Sumasakit ito ng bahagya. Paano mo nalaman? Sa totoo lang, kumpara sa pagsusugal, ang aking kakayahan sa medisina ang pinakamagaling. Marunong ka pa sa medisina, syempre, kung hindi si G. Paano niya ipagkakatiwala ang kanyang apo sa akin? Bukod pa rito, ang dahilan kung bakit masakit ang iyong ulo, dahil sa utak mo. May tumor. Ako ba, magagamot pa ba ako? Anong alam ko sa medisina, pero itong x-ray ko, mas magaling pa sa ospital. Sa ulo mo, bukol na kasing laki ng itlog ng kalapati, mahirap hindi mapansin. Ang pagkahilig ni Ate May sa pagsusugal, mas malala pa kaysa kay Gehaw. Kung hindi ako magsabi ng mas matindi, baka mabuking ako dito balang araw. Ginoong Gu, may pag-asa pa ba ako? Pwede bang dalhin sa ospital? Pero payo ko sa'yo, mas mabuti kung magpagamot ka agad sa ospital. Sige. Kung sa pagkakataong ito, makakaligtas ako. Sa One High Casino, may malaking utang na loob ako kay Ginoong Gu. Simula ngayon, si Ginoong Gu, ang magiging pangalawang pinuno ng One High Casino, Ate May. Sobra naman po ang inyong sinabi. Naniniwala ako, Ate May, na ang mabubuting tao ay pinagpapala ng langit, siguradong walang mangyayari. Mga tao. Opo. Simula ngayon, ang sinabi ni Ginoong Gu ay sinabi ko rin. Kung sino man ang magpapabaya, ay paparusahan ayon sa batas. Opo. Ginoong Gu. Ako muna, pupunta muna ako. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Bakit bigla? Ako na ang pangalawa sa utos. Ay, guro, ayos ka lang ba? Ayos lang. Wala lang, naglaro lang kami ng konti. Ginoong Gu, lahat ng napanalunan nyo ngayon, ay pinalitan ko na ng pera. Nasa card na po ito. Bukod pa rito, ang card na ito ay may overdraft limit na 10 bilyon. May anumang bagay na kailangan mo, maaari kang lumapit sa lahat ng staff sa casino. Sige, naiintindihan ko. Maaari ka nang umalis. Kung may kailangan ako, tatawagin kita. Oo. Guro, ano ba talaga ang ginawa mo? Gold card. Pareho ng antas ng may-ari ng kasino. Wala naman akong ginawa. Naglaro lang kami ng dice. Nag-usap lang kami. Hindi ko akalain na magiging pangalawa ko. Pangalawa. Guro. Ikaw talaga ang aking Diyos. Ganito na ang sitwasyon ngayon. Medyo gabi na rin. Tayo na. Umuwi na tayo ng maaga. Simula nung huling upgrade, wala nang naging reaksyon. Baka nawala na ito. Hi. Namimiss ko pa rin, yung mga araw na may sistema, array. Butler, buksan mo ang pinto. Bakit kayo nandito? Ako. Pumunta kami para magpasalamat. Salamat sa tulong mo noong nakaraan. Iniwan mo sa akin ang bote ng jade. Ginawa ko itong regalo, para kay Lingling. Masayang masaya si Lolo. Oy, boss, dumalaw kami sayo. Bakit ang tagal mong magbukas? May ibang babae ba sa loob? Ano bang iniisip mo? Noong huli, maliit na bagay lang yun. Sige, upo na. May isa pa akong gustong itanong. Tingnan ko kung may oras ka. Noong huli kitang nakausap, tungkol sa pag-donate ng mga anti-gang bagay. Sinabi ko ito sa lolo ko. Interesado siya sa iyo. Kaya naman, gusto kitang imbitahan na kumain sa bahay ko. Hindi ko alam kung gusto mo. Sinabi ng lolo mo na pumunta ako sa bahay niyo para kumain.
Pero hindi ko naman kilala ang lolo mo. Ganito ba? Hindi ba masyadong biglaan ito? Ano bang masama doon? Unang beses kong pupunta sa bahay ni Shaoran. Ang bait ng lolo niya sa akin. Bakit hindi ko naramdaman yan? Wala namang masama. Lolo ba ni Zinren? O lolo mo? Ay, noong huling punta ko sa bahay ni Shaoran, pinayagan ako ng lolo niya. Ginagawa ko siyang ampon na apo. Wala kaming pagkakaiba ni Shaoran. Ang ganda ng relasyon nyo, kapag nag-asawa siya. Hindi ba't sabay din kayo mag-aasawa? Depende kung sino ang mapapangasawa niya. Kung ikaw ang mapapangasawa niya. Bakit hindi? Xiaoqi, ano bang sinasabi mo? Sinasabi ko lang naman. Nagbibiro lang. Gu Yuan, kung talagang hindi ka komportable, huwag na lang. Pupunta ako para ipaliwanag kay lolo. O, maghahanda ako sa mga susunod na araw. Bisitahin kita sa loob ng ilang araw. Ibig sabihin ba nito ay pumapayag ka? Sasabihin ko kay lolo. Siguradong matutuwa si lolo. Guro. Guro. May nangyari. Ano nangyari, Miss Chen? Nandito rin kayo. Dumating sila para bumisita. Bilisan mo, sabihin mo kung ano ang nangyari. Oo. May pumunta kay lolo para magpatingin. Napakahirap ng sakit na iyon. Kahit si lolo nahihirapan. Tapos tinukoy niya. Sinabi niyang ikaw ang dapat tumingin. Ang sakit na hindi kayang gamutin ni G. Bakit naisipan nilang hanapin ako? Sinabi ba ng taong iyon kung ano ang pangalan niya? Hindi ko alam kung ano ang pangalan niya, pero yung mga nagdala sa kanya, tinatawag siya ng lahat, Ate May. Siya pala. Kung may ginagawa si Ginoong Gu, hindi na namin kayo istorbohin. Sa ibang araw na lang. Pasensya na sa abala. Pasensya na talaga. Hay, walang problema, boss. Huwag mong kalimutang pumunta ha. Mauna na kami. Tara. Bye. Tara, kuya. Ay naku, Tara. Bilisan mo, kuya. Hindi pa ba dumarating si Guyuan? Tinawag ko na. May pinapanta na akong tao. Siguro parating na siya. Hay, lumala na ang sakit mo. Kumalat na ang mga selula ng kanser. Hay, ikaw kasi, palawakin mo ang isipan mo. Hayaan mo na lang. Sabi ni Guyuan, ang kanyang kakayahan sa medisina ay mas mahusay pa kaysa sa kanyang kakayahan sa pagsusugal. Nakita ko na ang kanyang kakayahan sa pagsusugal, kaya handa rin akong maniwala sa kanyang kakayahan sa medisina. Baka may paraan siya. Ibig mong sabihin, noong panahon na iyon, tiningnan ka lang niya, agad niyang nalaman na may tumor ka sa ulo. Oo. Sigurado ako, tiningnan ka lang niya ng isang beses. Hindi ko inakala na itong bata ay mahusay magtago. Kahit ako. Pagkatapos ng pagsusuri, hindi rin ako sigurado, mukhang. Ang batang ito, maaaring, may paraan nga siya. Gu Yuan, nandito ka. Nandito ako. May pag-asa pa ba ako? Huwag kang mag-alala, sinasabi ko sa'yo, may pag-asa ka, Ginoong Ge. Oo. Pwede ba tayong mag-usap ng sarilinan? Sige. Ito. Nakikita mo ba ang kahit ano? Sinabi niya sa akin kanina, mas magaling ka sa medisina kaysa sa pagsusugal, kaya palagi akong naniniwala sa iyo. Ay naku, wala akong magagawa. Napansin ko lang, mas malaki ang tumor niya kaysa dati. Hay. Masyado akong nagmadali. Ang mga cancer cells, masyadong mabilis kumalat. Ang kasalukuyang gamot, hindi makasabay sa bilis ng pagkalat ng mga selula ng kanser. Kung gusto mong iligtas siya, maliban na lang kung may himala. Natapos na ang maintenance ng sistema ng pag-upgrade ng lahat ng bagay. Isang beses magagamit ang pag-upgrade sa araw na ito, Ginoong Ge. Hindi ba't sinabi mo na kailangan ng himala? Ngayon dumating na ang himala. Dumating na ang himala, Sa wakas nahanap, ang lunas na sinabi ni Doktor. Ge, hindi ko alam kung ano ang mangyayari pagkatapos ng pag-upgrade ng sistema. Ay upgrade ang antidote pill na ito. Matagumpay na na-upgrade, binabati kita, nakakuha ka ng gamot, by Kaoling Dan.
Pwede bang kainin ito? Baka hindi pa gumaling, baka mamatay muna sa usok. Mas mabuti pang gamutin muna si Ate May. Sana si Ate May, huwag magalit sa akin. Ginoong Ge. Ang katawan ko. Wala na bang pag-asa? Hay, baka lumala pa ang bagay na ito. Ngayon, ang karaniwang gamot ay hindi na sapat. Pero sa lahat ng bagay, walang kasiguraduhan. Palawakin mo ang iyong pananaw, hayaan mo na lang. Hindi ko inaasahan, ang tagal nating nagpakahirap, para lang mauwi sa ganitong resulta. Hindi ba? Hindi ba nandyan pa ang guro ko? Noon pa sinabi niyang may paraan pa. Malaki ang kakayahan ng guro ko, kayo, alam nyo naman, hintayin natin ang aking guro, siguradong magagamot nga ito. Kahit si Ginoong Ge ay walang magawa, hay, isa lang siyang kabataan, paano niya ako mabibigyan ng milagro? Dumating na ang milagro. Hindi, guro. Anong amoy ito? Ang baho naman, hindi dapat ito. Guyuan. Ano ito? Gamot ito para sa sakit mo. Ang amoy na naririnig ninyo, ay amoy ng gamot. Bilisan nyo at kumain, kung hindi, mawawala ang bisa ng gamot. Ito ay gamot. Baka, mukhang mabaho, ang sarap nito. Ate May, ang gamot na ito ay nakuha ko. Sa malaking hirap, kailangan mong magtiwala sa akin. Hindi kita sasaktan. Ay nako. Ako, hindi ako natatakot mamatay. Matatakot ba ako sa isang sirang tableta? Nilason mo si Ate May. Mukhang sawa ka na sa buhay mo. Kailangan kitang patayin ngayon. Umatras ka. Ang dugo na kanyang isinuka kanina ay galing mismo sa kanyang katawan. Matagal nang naipon ang mga lason at dumi. Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal. Makakarecover na siya at makakalabas ng ospital. Guyuan, hindi ko akalain. Malaki ang naitulong mo sa akin. May malaking utang na loob sa iyo si Ate May. Pwede nating pag-usapan ito mamaya. Ang mahalaga ngayon ay magpahinga ka at pagalingin ang iyong katawan. Magaling na bata. Kanina, nararamdaman ko ang gamot na ito. Hindi lang, inaayos ang kanyang katawan, at aktibo pa rin. Itinataboy palabas ang mga nakatagong lason sa loob ng kanyang katawan. Ang Pyle-Doris na ito, sabihin mang, isang himalang gamot ay hindi labis. Ang galing mo, bawat tao, ay may kanya-kanyang, mga lihim na ayaw ibunyag. Pero, naniniwala ako sa iyong pagkatao, oo. Mama, Papa, nasaan kayo? Nanay at tatay. Nag-enjoy ba kayo sa trip na ito? Xiao Yuan, kami ng tatay mo. Talagang nag-enjoy kami ng sobra. Haha, kami dalawa, sa wakas ay wala na kaming mga pagsisisi. Matandang babae, kanina sa daan, hindi mo ba sinabi na gusto mo ng magkaapo? Oo. Ikaw bata, may girlfriend ka na ba ngayon? Sasabihin ko sa'yo, ang mga babae ngayon, nahihiya sila. Kailangan mong maging mas agresibo. HMM, sa tingin ko,